Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 2481. Hindi sangklo, sagot ni Gerald. Bueno, siya ay si Zed Burns, ang bunsong anak na lalaki ni Duque Carlos, ang digmaang Diyos ng kaharian ng Qin sa pagtatapos ng dakilang digmaan. Ipinaliwanag si Finlay. Hindi kailanman naririnig ni Zed, ngunit alam ko ang panganay na anak ni Carlos na si Zelig. Mula sa kung ano ang tandaan, matapos na maaani ng ama ni Zelig ng Qin Emperor, ang nalalabi sa kanyang pamilya ay lumipat sa Yorkland, kung bakit ang karamihan sa mga inapon ni Zelig ay mga Yorklanders, di ba? Tanong ni Gerald, na nakakaalam ng kanyang kasaysayan mula noong dati siyang pangunahing panitikan. Oh, hindi masama. Totoo na, lahat ng nangyari, at maaaring alam mo na ito, ngunit ang pamilya ng Burns ay mabilis na nagre-regress sa pagkamatay ni Carlos. Kahit na si Zelig ay wala kahit saan malapit sa may kakayahang kanyang ama, minana ni Zed ang katapangan at puot ni Carlos. Sa pag-iisip, ang bunsong anak na lalaki ay nagtapos sa paghawak ng karamihan sa mga gawain ng pamilya. Panipi. Matapos ang isang tagal ng panahon, nais pa ni Zed na gumamit ng isa pang pangalan upang lupigin ang lupain para sa Westland sa panahon ng Great War. Sa huli, nalampasan ni Zed ang kanyang ama, at ang mga buhay ay nawala kahit saan siya pumasa, dagdag ni Finlay. Hindi nakakagulat na siya ay naging isang demonyo matapos siyang mamatay. Siya ay naging galit na iyon kahit na siya ay buhay. Ungulang maliwanagan na Gerald. Iyon ay, bahagyang tama. Habang ang kanyang sama ng loob at puot mula sa ulo ng ulo ay tiyak na nagsilbi upang itulak siya patungo sa pagiging isang demonyo, na nag-iisa lamang ang magagawa upang maging isang diablo. Ang totoo, kanya. Ang nakaraang pagkakatawang tao ay isang malakas na Zero. Para sa konteksto, isang beses na pumapasok sa kaharian ng Zirion, malapit na imposible na umakyat. Gayunpaman, ang Zero na ito ay ambisyoso, at inilaan niya ang kanyang buhay sa paghabol sa pinakamataas na kaharian. Sigurado ka na alam mo na pagkatapos ng isang ang Anchlord, tiyak na magsisikap silang maging isang Viscount sa susunod, di ba? Hanggat handa kang sanayin, sa huli ay makamit mo iyon. Gayunpaman, ang pag-unlad upang maging isang Zirl ay napakahirap. Bukod sa kinakailangang mahusay na kapalaran dahil kakailanganin mong nasa tamang mga lugar sa tamang oras ng maraming, kakailanganin mo ring pagtagumpayan ang isang daang langit na pagdurusa upang magtagumpay. Panipi. Para sa isang Viscount, mahirap para sa kanila na mabuhay kahit 3 mga pagdurusa sa langit. Sa pag-iisip nito, isipin mo lang kung gaano kahirap ang dumaan sa isang daang langit na pagdurusa upang maging isang Zirl. Mayroong isang magandang dahilan kung bakit ang kaharian ng Zirion ay isang beses na itinuturing na rurok ng paglilinang. Idinagdag ni Finlay, na iniwan si Gerald na lubos na nababagabag. Pagkatapos ng lahat, ang bata ay nakaranas lamang ng isang langit na pagdurusa dati, at nakaligtas lamang siya dahil may access siya sa pamamaraan ng Belement. Hindi mafatim kung paano nahuhumaling ang tao na may paglilinang, tinanong ni Gerald, ngunit kahit na noon, hindi pa rin siya nasiyahan at nais na magpatuloy sa paglilinang. Bingo! Ngunit bago iyon, inaasahan kong maunawaan mo ngayon kung gaano ito mapanganib sa iyong paglalakbay upang maging isang Anchlord. Ang isang maling paglipat ay maaaring tuwid na resulta sa iyo na lumingon kay Ash. Sa pag-iisip nito, ang iyong pag-aani ay talagang hindi proporsyonal sa iyong inihasik. Gayunpaman, ito ay kung ano ang taong iyon ay lubos na mga bunkers. Upang isipin na pagkatapos na maging isang malapit na walang talo na Zirl, handa pa rin siyang isakripisyo ang lahat upang maging isang Zenquas. Panipi. Basta alam mo, bago ka maging isang Zenquas, dapat mo munang muling ipanganak sa sekular na mundo upang muling buhayin ang buhay bilang isang mortal. Sa panahong iyon, susundan ka ng iyong panloob na pellet, at dapat itong makuha. Nasira. Kung ito ay, hindi lamang ang lahat ng mga taong iyon ng paglilinang ay bumababa sa kanal, ngunit ang iyong mortal na katawan ay masisira din. Ipinaliwanag si Finlay. Kristo, natapos ba niya ang pagsira sa kanyang panloob na pellet sa sekular na mundo? Tanong ni Gerald na talagang hindi masigasig na maglaro ng mga larong may mataas na peligro. Kahit na mas masahol pa. Bago siya muling ipinanganak sa isang mortal, itinago niya ang kanyang panloob na pellet sa kanyang bungo. Sa kasamaang palad, sa panahon ng isang digmaan, isang sundalo ng rebelde ang nagtapos sa pagputol ng kanyang ulo at ipinakita ito sa kaaway. Tulad ng kung hindi iyon nakakahiya, pagkatapos ay pinapakain nila ang kanyang ulo, kasama ang kanyang panloob na pellet, sa mga aso. Maaari lamang isipin ng isang tao kung paano nagalit ang walang ulo na general na natapos. Muttered Finlay na may isang mapait na tawa.
Kabanata 2482. Ngayon na narinig niya ang lahat ng ito, sa wakas ay naintindihan ni Gerald ang buong kwento. Natuwa rin siya na hindi siya walang ingat na pumasok sa libingan pagkatapos makuha ang mapa ng pangkalahatang libingan. Ang walang ulo na general ay tunay na isang bagay na hindi niya makitungo sa nag-iisa, isipin ko ito, nakipag-ugnay lamang siya sa mga demonyo bago ito. Ito ang magiging kanyang unang pagkakataon na makipaglaban sa isang diablo. Kailangan talaga nating magplano ng lubusan para dito. Kahit na si Sanchez ay wala pang tunay na katawan, hindi natin may maliit ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan. Habang tiyak na tutulungan kita sa mga anino, hindi ko magagamit ang aking mga kapangyarihan upang mapahamak si Sanchez dahil tiyak na alerto ito sa Sol Una Deus Sext. Sa sinabi nito, kakailanganin mong umasa sa iyong sariling lakas upang makitungo sa kanya, Gerald. Dagdag pa ni Finlay. Ano ba talaga ang pinaplano mong gawin? Shock lang bilang tugon, sinabi ni Finlay, huwag kang mag-alala, hihilingin ko lang ang pagkakakilanlan ng ibang tao upang lihim akong manatili sa tabi mo at tulungan ka. Kasunod nito, inilabas ng matandang lalaki ang kanyang kamay at pagkatapos ng isang maikling flash, isang scroll ang lumitaw sa loob nito. Ang scroll na ito ay naglalaman ng isang lihim na pamamaraan para sa paglilinang ng Diyos na makakatulong sa iyo na mapagan ang iyong primordial na espiritu bago ka pumasok sa kaharian ng Datos. Kung gagawin mo ang lahat ng tama, ang lihim na pamamaraan na ito ay makakatulong din sa proseso ng pagkuha ng isang walang kamatayang katawan. Kahit na sa huli ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng Datos, ang paggalang sa pamamaraang ito kasama sa pamamaraan ng Velement ay magbibigay daan sa iyo upang doble ang kasalukuyang kapangyarihan ng iyong primordial na espiritu. Ipinaliwanag ni Finlay habang itinatapon niya ang scroll kay Gerald. Ang Coronal Decim Charm, sabi ni Gerald, na nasa sabik na habang binabasa niya ang pangalan. Pagkatapos ng lahat, ang bata ay masigasig sa pagpapabuti ng kanyang paglilinang. Basahin at kabisaduhin ito. Kasunod nito, gagawin ko ang kagandahan para sa iyo minsan, sabi ni Finlay. Naunawaan. Sagot ni Gerald, na nag-uudyok sa kanilang dalawa na umupo sa cross-legged at magsimulang magtanim. Samantala, bumalik sa bahay ni Marcel, isang hindi pinag-aralan na panauhin ang nagpakita lamang. Kung hindi ko nakita ang iyong pangalan sa listahan ng pangalan na iyon, hindi ko kailanman maisip na narito ka, Gerald. Napakaswerte na nasa P10 ka pa rin. Ngayon lumabas ka rito. Umungol si Ryder na ngayon ay subordinate ni Sanchez. Ang totoo, natutunan niya mula kay Master Greendrake na si Gerald ay nasa P10 pa rin. Gayunpaman, sa halip na makinig sa payo ni Greendrake, dumating pa rin si Ryder upang maghiganti siya. Ngayon na siya ay nagmamay-ari ng demonyong kaluluwa ng kaluluwa, ang kanyang paglilinang ay mas mataas kaysa sa dati, at lubos siyang tiwala na sa wakas ay maaaring maghiganti siya laban kay Gerald matapos na mapahiya na natalo ng isang solong diskarte sa Tayback noon. Hindi alintana, nang lumabas sina Darkwind at Linden upang makita kung ano ang tungkol sa pag-aalsa, agad na napuno si Linden ng nakamamatay na hangarin habang siya ay umungol, Ryder. Panganay na senior. At narito ako nagtataka kung sino ang pumatay sa aking mga tauhan at naisave ka. Mukhang nakipagtulungan ka kay Gerald. Dahil iyon ang kaso, lumabas siya para sa akin. Mayroon akong marka upang manirahan. Panipi. Huwag mo ring panaginip na makakuha ng isang pagkakataon upang makitungo kay G. Crawford. Bago mo pa isaalang-alang ang iyong paghihiganti, payagan mo akong maghiganti muna para sa lahat ng mga nahulog na kapatid ng sekta ng Thunder Sword. Umungol ang fumang Lindan. Maingat, Lindan. Ang katawan ni Weir ay tila nagpapalabas ng isang makapal na demonyong aura ngayon. Sabi ng nakasimangot na Darkwind na nakatayo sa tabi ni Lindan gamit ang kanyang mga braso laban sa kanyang likuran. Tumatawa bilang tugon, pagkatapos ay kinutya ni Ryder, magandang mata tulad ng lagi, madilim, anuman, wala akong oras upang mag-aksaya sa iyo ngayon. Gusto ko lang mapupuksa ang walang silbi na Creasteris P ng isang sekta at maghiganti. Wala akong negosyo sa iyo, kaya tumayo ka lang. Panipi. Hawakan mo ito. Ako ay isang tagasunod ni G. Crawford din, at kung nais mong labanan ang Linden, kailangan mo muna akong dumaan. Retorted Darkwind na na-activate na ang kapangyarihan ng kanyang palad. Walang pag-asa ka. Fine. Papatayin ko kayong lahat, kung gayon. Kapag namatay ka na, sigurado na sa wakas ay ibubunyag ng B***** ang kanyang sarili. Sasamahan kanya sa impyerno sa lalong madaling panahon. Panipi. Kabanata 2483. Natapos ang pangalawang pangungusap ni Ryder, agad siyang naglunsad ng isang pag-atake ng Thunder Strike. Nang makita iyon, mabilis na ginamit ni Linden ang kanyang diskarte sa Tayback upang subukang hadlangan ito.
Sa kasamaang palad para kay Linden, pinagkadalubhasaan ni Ryder ang tatlong pinakamalakas na estilo ng Thunder Sword Technique at kung hindi si Linden ang tugma ni Ryder sa lahat ng mga dekada na ang nakalilipas, walang kaunting pag-asa na magbago. Gamit nito, sa isang solong welga lamang, natagpuan ni Linden ang kanyang sarili na labis na nasugatan ng Aura Blade na agad niyang sinuka ang dugo nang bumagsak ang kanyang likuran sa lupa. Nakikita iyon, simpleng ngumiti si Ryder bago magboltong patungo sa Linden. Ang kanyang palad ay naglalayong noo ni Linden, pagkatapos ay sumigaw si Ryder, kulog na bone crush na palad. Alam na hindi siya magkakaroon ng oras upang yumigtad ang nakakatakot na pag-atake na iyon, ipinikit lamang ni Linden ang kanyang mga mata upang mag-brace para sa epekto. Kapag biglaang, narinig niya ang Darkwind na sumigaw, maingat, Linden. Kasunod nito, si Darkwind ay sinisingil kay Linden at itinulak ang Linden bago pa mabilang ang pag-atake ni Ryder sa kanyang na-upgrade na mabangis na palad ng hangin. Habang bumagsak ang dalawang puwersa, isang napakalaking pagsabog ang makikita. Sa huli, natapos ni Darkwind ang pagkakagulo ng ilang mga hakbang pabalik, at pinamamahalaang niya lamang na patatagin muli ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagstompong sa isang tile na may ganitong lakas na agad itong basag. Sa puntong ito, ang dugo ay maaaring makita na dumadaloy sa kanyang braso, at ang kanyang braso mismo ay napuno ng nakaumbok na asul na ugat. Ngayon ay naghahanap ng sobrang mapatla, malinaw na hindi inaasahan ng Darkwind na ang pag-atake ni Ryder na ito ay makapangyarihan. Si Ryder ay minamaliit ang kapangyarihan ng mabangis na palad ng hangin, at ang matandang lalaki ay natapos na kinakailangang madapa ng ilang mga hakbang pati na rin matapos na harapin ang pag-atake. Hinuhugot ang kanyang goatee, tumawa ang matandang lalaki bago nanunuya, upang isipin na ang iyong paglilinang ay tataas sa loob ng isang maikling oras, madilim. Ang pag-atake na ginamit mo lamang ay tila mas malakas kaysa sa iyong mabangis na palad ng hangin, anong uri ng martial art iyon? Panipi. Ito ang aking bagong mabangis na palad ng hangin, at ito ay binuo salamat sa pagtuturo ng pasyente ni G. Crawford. Nag-retorted Darkwind na alam sa isang katotohanan na siya ay nakaranas ng malubhang panloob na pinsala. Kita ko, bueno, dahil mabuti si Gerald sa mga porma sayon at alam niya ang mga batas ng langit at lupa, sa palagay ko ay hindi nakakagulat na makakatulong siya sa iyo na mag-imbento ng isang bagong pamamaraan ng palad. Matapat, kung hindi ko natanggap ang gabay ng Great Master, malamang na hindi kita makukuha. Alinmang paraan, anong awa? Sagot ni Ryder habang umiling-iling siya ng isang buntong hininga. Ano? Ang ungol na Darkwind sa isang matigas na tono. Nakakalungkot na kahit na sa wakas ay may mas malakas kaysa sa akin, kailangan pa rin siyang mamatay sa aking mga kamay. Papatayin kita muna, pagkatapos ay Gerald, at sinusunod iyon, pahihirapan ko ito ng paumanhin na dahilan mula sa aking sekta hanggang sa siya ay mamatay. Panipi. Umungol si Ryder habang pinatalas niya ang kanyang titig. Si Anda Split pangalawa mamaya, isang kakilakilabot na gust ng hangin ang nagsimulang pumutok. Sa puntong ito, ang isang napakaraming pagpindot sa madilim na glow ay lumalabas mula sa katawan ni Ryder, at ang puwersa nito ay agad na nagdulot ng mga ugat sa mga noo ng Darkwind at Linden na ngayon ay nakakaranas ng mga ulo ng ulo. Anong napakalawak na kapangyarihan ng demonyo. Sigaw silang dalawa. Magkaroon ng isa pang lasa ng aking pag-atake, Darkwind. Umungol si Ryder habang ginamit niya muli ang kanyang kulog na pagdurog ng buto. Lamang sa oras na ito, mas malakas ito kaysa sa dati. Bukod sa oras na naharap niya si Gerald, ito ang pangalawang beses ng tunay na nadama ni Darkwind. Masiyahan sa iyong pananatili sa impyerno. Yelled ang maniacal Rider habang ang kanyang palad ay naging mapanganib na malapit sa Darkwind. Kabanata 2484. Maingat, madilim. Yelled Linden. Kahit na siya ay natakot din sa pamamagitan ng kakilakilabot na kapangyarihang iyon, mabilis na lumukso si Linden at pinakilos ang kanyang mahahalagang chi, sa gayon pinagsasama ito sa Darkwinds, upang may block ang pag-atake. Kasunod ng pagbangga, narinig ang isang paputok na tunog. Ang mga damit ni Linden at Darkwind ay agad na napukaw, at ang kanilang mga likuran ay mabilis na nagsimulang ilabas din ang malaking pag-agos ng puting usok. Ito ay parang sobrang pag-init ng mga kaldero. Hindi yun lahat. Pareho silang ngayon ay may mga itim na mukha, at pagkatapos ng pagsusuka ng kanilang mga insides, mahina silang bumagsak sa lupa. Alam ni Darkwind na ang kanyang mga organo ay malubhang nasira, at maging ang kanyang primordial na espiritu ay halos durog na. Gayunpaman, dahil sa ang katunayan na siya ay naging isang master ng dominance ng matagal, nagawa niyang pilitin ang kanyang sarili na umupo sa cross-legged upang maibalik ang kanyang primordial na espiritu. Si Linden, sa kabilang banda, ay hindi maswerteng. Sa kahit isang buto na nakausli sa labas ng kanyang siko, ang matandang ito ay hindi na makagalaw.
Tumawa ng malakas, isang smug smile ang lumitaw sa mukha ni Ryder habang kinutya niya, kahanga-hanga, madilim. Upang isipin na maaari mo pa ring i-regulate ang iyong mahahalagang chi matapos na matumbok ng aking malakas na pag-atake. Panipi. Matapos ang lahat ng ingay na iyon, dumating si Marcel at ang propesor na naubusan at nang makita kung gaano kakilakilabot na binugbog ang dalawa, pareho silang sumigaw, Mr. Darkwind. G. Moldel. Panipi. Huwag. Manatili sa loob. Nag-retort si Darkwind habang nag-ubo pa siya ng mas maraming dugo. Huli na para doon. Hindi nagpakita si Gerald, kaya lahat kayo ay dapat mamatay. Well, karamihan sa iyo. Dahil kami ay mga dating kakilala, Darkwind, bibigyan kita ng pagpipilian ng depekto mula kay Gerald. Kung magkautaw ka ng 3 beses sa akin at nangangako na isumite, ilalabas ko ang iyong buhay. Yelled Linden bago tumawa muli. Tulad ng kung ang isang pagsasama-sama ng tao at demonyo tulad mo ay nararapat na makatanggap ng isang kautaw mula sa akin. Retorted Darkwind na may isang mapait na ngiti. Ikaw. Mabuti, pagkatapos. Dahil ikaw ang matigas ang ulo, tamasahin ang iyong isang paraan ng paglalakbay sa underworld. Umungol si Ryder habang nanginginig siya sa galit. Tulad ng malapit ng hampasin ni Ryder ang noo ni Darkwind, isang boses ang biglang tumawag, Hold 8. Kasunod nito, ang isang pangkat ng mga tao ay makikita na tumatakbo, at ang pinuno ay lumilitaw na isang magandang binibini. Bakit hindi ako matapos na magdulot ka ng napakalaking kaguluhan? Sumagot ang panganay na batang may bahay bago tumango sa Darkwind habang idinagdag, gayon din, matagal na, G. Darkwind. Naghahanap pa rin ng sobrang haggard, pinilit ni Darkwind ang isang chuckle bago sumagot, upang isipin na maaalala mo ako, batang may bahay na si Quarrington. Siyempre ginagawa ko. Ako, si Sir Quarrington, kahit natandaan na kahit na hindi mo nais na sumali sa aming grupo, magkaibigan pa rin tayo. Hindi alintana, dapat mong malaman na ang bagay tungkol sa libingan ng general. Hindi ba lahat masaya at mga laro, G? We're. Inanyayahan ni Master Greendrake ang napakaraming sa amin, kasama na kayo rito, kaya hindi ka ba nakakakita ng isang maling kamalian bago pa man tayo nagsimula ng ekspedisyon? Sabi ni Yusra habang nakatingin siya kay Ryder. Oh, hindi ito isang simpleng kaso ng pagbubuntis. Kinamumuhian ko ang mga taong ito sa pinakamahabang panahon, at talagang dapat kong tapusin ang mga ito sa oras na ito, ang batang may bahay na si Quarrington. Si Gerald Ryder na hindi nagpapababa ng kanyang nakamamatay na hangarin. Ayon sa mga patakaran ng kaharian ng paglilinang, ang duling sa kamatayan ay ang pinakaangkop na paraan upang malutas ito, ang panganay na batang may bahay. Sa sinabi nito, huwag kang makagambala. Sinabi ni G. Sevenom, na lumitaw sa asol, habang inihayag niya ang isang matigas na ngiti. Ang panunod habang ang iba pang mga magsasaka ay tumango sa pagsang-ayon, si Darkwind pagkatapos ay nagpupumiglas sa kanyang mga paa bago nanunuya, kaya't alam mo lang, ang mga paa bago kinutya, kaya't alam mo lang, hindi ako nakatago tulad ng isang duwag sa likod ng iba sa buong buhay ko. Habang pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, panganay na batang may bahay, ito ang salungatan ko kay Ryder, at mas mahusay mong hindi makagambala, ngayon. Gawin ang iyong paglipat, Ryder. Panipi. Halika matugunan ang iyong wakas, Darkwind. Nag-retort si Ryder na nakangiti na nakangiting. Tulad ng malapit ng ilunsad ni Ryder ang isa pang pag-atake, gayon paman, bigla siyang nakarinig ng isang pamilyar na tinig na nanunuya, payagan akong kumuha ng pag-atake na iyon sa halip, Ryder. Naturally, ang nagsabi na si Gerald. Bagaman hindi pa niya napagtanto nang bumalik si Gerald, ang mga mata ni Ryder ay masyadong nabulag ng galit sa pag-aalaga habang siya ay umungol, kaya, sa wakas ay lumitaw ka na, Gerald. Kabanata 2485. Matapos magbigay ng isang smirk, ang ekspresyon ni Ryder ay mabilis na lumago. Sa buong oras niya na nagtatanim, hindi pa siya napahiya. Ito ay, syempre, hanggang sa sumama si Gerald. Hindi lamang ang batang lalaki na iyon ay nagnanakaw sa kanya ng kayamanan sa fire cave na matagal na siyang nagbabantay, ngunit tinalo pa siya ni Gerald ng isang solong estilo ng tayback. Kung hindi pa nakatakas si Ryder noon, patay na siya ngayon. Ano man ang kaso, kahit na kailangan niya maging isang demonyo, kailangan niyang maghiganti. Habang pinaglaruan ni Ryder ang kanyang mga ngipin, sinenyasan si Darkwind na tumawag sa isang tono ng paghingi ng tawad, humihingi ako ng paumanhin para sa pagpapahiya sa iyo, G. Crawford. Bilang tugon, itinuro lamang ni Gerald ang labis na nasugatan na Darkwinds, at ang bahagyang buhay na lindans, mga puntos ng chakra, at sa lalong madaling panahon, ang dalawang kanilang mga sapa ng mahahalagang chi ay na-injected sa kanilang mga katawan.
Sa ilalim ng gabay ni Finlay, pinamamahalaang ni Gerald na makumplito ang 3 siklo ng Coronal Desum Charm kanina. Nang maramdaman niya na ang kanyang Herculean primordial spirit ay mas malakas kaysa dati, si Gerald ay natural na nasisiyahan. Gayunpaman, hindi nagtagal bago niya napansin na ang kanyang talisman ay nag-iinit ng mainit. Mula sa araw na nalaman nila ang tungkol sa Master Twilight at ang kanyang gang, lahat ng 3 sa kanila ay nagsimulang magdala ng isang talisman bawat isa para sa kaligtasan. Mahalaga, sa tuwing may alinman sa kanila ay nasa isang sitwasyon na nagbabanta sa buhay, agad na masabi ni Gerald. Alinmang paraan, nang malaman niya na nahihirapan sila, agad niyang ginamit ang kanyang gintong pagsabog na somersault upang bumalik. Bumalik sa kasalukuyan, ngayon na na-injected niya ang mga ito ng sapat na mahahalagang chi, inilagay ni Gerald ang kanyang mga braso laban sa kanyang likuran habang sinasabi. Wala kang nahihiya. Ngayon ay tumuon sa pag-recuperating habang pinangangasiwaan ko ang taong ito. Panipi. Ngumiti kay Ryder habang gumawa siya ng isang imbitasyon na kilos, idinagdag ni Gerald, tila ang iyong paglilinang ay medyo napabuti mula nang huli kaming nagkita, Ryder, na bukod, gawin ang iyong paglipat sa akin, hindi ang aking mga kaalyado. Medyo lang. Ikaw ay mayabang tulad ng dati, Gerald. Hindi ko alam kung ano pa ang nahanap mo sa Fire Cave, ngunit alinman sa paraan, isang mata para sa isang mata. Mamamatay ka sa aking mga kamay ngayon. Umungol si Ryder habang binabato niya ang kanyang paa sa lupa, agad na nagiging sanhi ng pag-crack. Kasunod nito, sumigaw si Ryder, Thunderous Bone Crush Palm. Sa inihayag ng kanyang pag-atake, sinisingil ni Ryder ang lahat ng lakas na maaari niyang ipasok sa kanyang palad bago magboltong patungo kay Gerald. Kumpara sa mas maaga, ang kanyang aura ay marami, mas malakas. Kahit na, hindi si Gerald, kahit Budge. Naghintay lang siya hanggang sa lumapit si Ryder bago paalisan ang kanyang sariling pag-atake sa palad. Ang pangalawa ang dalawang pag-atake ay bumangga, 2 sinag ng ilaw, isang itim at isang ginintoang, agad na nakapaloob sa dalawa at sa pagkabigla ni Ryder, ang kanyang pag-atake ay hindi ma-overpower ang purong palm power ni Gerald. Ngunit ginamit ni Ryder ang lahat ng mayroon siya sa pag-atake na ito. Tulad ng naisip ni Ryder na hindi ito mas masahol, mabilis niyang napagtanto na ang kapangyarihan ni Gerald ay lumalakas sa pangalawa. Imposible. Umungol si Ryder bilang labis na mahahalagang chi na nagdulot ng ligaw ang kanyang buhok. Kahit na ang mga ugat sa kanyang mga braso ay nakaumbok, pulsating tulad ng buhay na asul na bulate. Kasunod nito, simpleng isinagawa ni Gerald ang puwersa ng Tiny at tulad nito, ang isang paputok na tunog ay narinig habang si Ryder ay bumagsak ng ilang metro pabalik, na sumisigaw ng walang kahabag-habag sa pagitan ng mga ubo ng dugo sa buong oras. Sa huli, tumigil lamang si Ryder nang bumangga siya laban sa isang bundok, at ang bundok mismo ay agad na nabuo ng isang napakalaking crack sa pagitan. Sa puntong ito, ang laman sa likuran ni Ryder ay napunit, at maging ang buto ng kanyang braso ay nakausli. Whimpered G. Sevenum at ang iba pang mga magsasaka na nagulat ng sapat upang bumalik ng ilang mga hakbang. Kahit na si Yusra ay hindi makakatulong ngunit tumitig kay Gerald, lubos na nag-flabbergasted. Tulad ng para kay Ryder, ang kanyang buong katawan ay nalubog na ngayon sa dugo habang siya ay nag-retort sa hindi paniniwala, ito. Imposible ito. Panipi. Kabanata 2486. Naisip mo ba na ikaw lang ang naging mas malakas, Ryder? Kinutya si Gerald sa isang matigas na tono. Panipi tuldok. Fine. Kaya ito, sa palagay ko nawala ako kahit na matapos ang pagkakaroon ng demonyong kaluluwa ng kaluluwa. Wala akong karagdagang dahilan upang mabuhay. Retorted Ryder habang itinaas niya ang kanyang mabuting kamay bago subukang basagin ito sa kanyang noo. Gayunpaman, bago matumbok ng kanyang palad ang marka nito, isang gust ng hangin ang nag-redirect ng pag-atake. Si Yusra ang gumawa nito, at ito rin sa sandaling iyon nang sa wakas ay napagtanto ni Gerald na ang iba ay nanunood. Ngayon nakangiti sa Gerald, si Yusra ay sinenyasan na sabihin, Mr. Gerald Crawford, tama. Dahil nasaktan mo ng masama si G. Ryder, maaari ko bang hilingin na tawagan mo itong isang kurbatang? Mangyaring tapusin ang salungatan na ito at ekstrang buhay ang kanyang buhay para sa aking kapakanan. Panipi. Nang marinig iyon, lumingon si Gerald upang bigyan ng magandang hitsura si Yusra. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay agad na lumawak sa halip habang siya ay nag-ungol sa pagkabigla, Gia. Bukod sa kanyang kahulugan sa fashion, si Yusra ay mukhang halos magkapareho kay Gia. Naalala pa rin ni Gerald na matapos na iligtas si Gia sa North Bay at ibalik siya sa manor ng kanyang pamilya upang mabawi, natapos na siya ay nawawala kasama ang nalalabi sa kanyang pamilya, upang isipin na makakasalubong niya ito muli dito, sa lahat ng mga lugar. Dahil tinitigan siya ni Gerald.
Hindi maiwasang mapurol si Yusra habang siya ay nagbulong, G. Crawford. Ha? Oh, patawarin mo ako, mukhang katulad mo lang sa isang matandang kaibigan ko. Sagot ni Gerald na ngayon ay napagtanto na hindi rin siya tunog katulad ni Gia. Ngunit paano sa mundo ay maaaring magkaroon ng isang katulad na naghahanap ng tao? Nakikita ko, ni Gia, nagtataka ako kung tinutukoy mo ang aking nakababatang kapatid na babae na muling matatagpuan ang mga Quarringtons. Tanong ni Yusra na may ngiti. Ikaw, alam Gia, Miss Quarrington. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Sagot ni Gerald. Oh, marami akong alam kaysa doon. Gayunpaman, hindi ito ang lugar upang pag-usapan. Paano ito, gagamitin ko muna ang ilang mga elixir upang gamutin muna si G. Darkwind, at kasunod nito, makakahanap tayo ng isang lugar na umupo at makipag-usap. Bukod dito, maraming mga eksperto sa paglilinang ang naririto ngayon para sa komperensya ng buong buwan upang talakayin ang libingan ng pangkalahatang, kaya bakit hindi natin makilala ang bawat isa para sa mas mahusay na kooperasyon sa ibang pagkakataon. Iminungkahing Yusra. Gagawin namin ang sinabi mo. Ipinahayag ang karamihan. Ito ay sa ibang pagkakataon sa loob ng kamangha-manghang banquet hall ng manor nang sabihin ng nakangiting Yusra, lumilitaw na mayroon kaming isang malalim na koneksyon, G. Crawford, sinabi ni Asi, kapatid ni Gia, at sa wakas ay natagpuan namin siya muli mga 2 taon na ang nakakaraan. Bukod dito, matapat na hindi ko inaasahan na kayong dalawa ay hindi lamang maging mga kamag-aral, kundi pati na rin mabubuting kaibigan. Panipi. Hindi ko inaasahan na ang mga magulang ni Gia ay maging mga pangulo ng grupong biological ng Darkmoon. Sagot ni Gerald na nararapat na nagulat sa ng mga kaganapan na ito. Kung maaari ko, kung sasabihin natin sa pangalawang batang may bahay na narito si G. Crawford, marahil ay makakaalis na siya sa kanyang pagkalungkot. Iminungkahi ang butler na nakatayo sa tabi ni Yusra. Sumasang-ayon ako. Kapag naayos na ang bagay tungkol sa libingan ng general, umaasa ako na si G. Crawford ay darating sa aking lugar bilang isang pinarangalan na panauhin. Sagot ni Yusra. Dadalhin kita sa alok na iyon, pagkatapos. Sabi ni Gerald. Hindi alintana kung si Yusra ay nagsisinungaling o hindi, tunay na mukhang magkapareho siya kay Gia. Nauna nang tinanggihan ni Gerald si Gia at nasaktan siya, kaya kahit anong mangyari, kung maiiwan ni Gerald ang libingan na buhay, tiyak na makahanap siya ng isang paraan upang makarating sa kanya upang malaman ang katotohanan, at di na sana ay mahanap ang kinaroroonan ng kanyang pamilya. Kabanata 2487. Mayroon kaming isang pakikitungo noon, G. Crawford. Ito ay isang karangalan para sa grupong biological ng buwan na maging iyong kakilala. Sagot ni Yusra habang itinaas niya ang kanyang baso ng alak upang bigyan siya ng isang toast. Sumang-ayon, Miss Quarrington. Tunay na siya ay isang kamangha-manghang taong may talento. Nagdagdag ng ilang iba pang mga eksperto habang masayang itinaas din nila ang kanilang mga baso ng alak. Ito ay sa sandaling iyon nang dumating ang isang lingkod habang nagbubulalas, Ember's young mistress. May masamang nangyari. Panipi. Ano ito, Charles? Tanong ni Yusra na may bahagyang pagsimangot. Ito ang 7 nag-iisa na mga magsasaka ng Mount Flygra. Lahat ng mga ito ay nag-snock sa Warcorps Valley kanina upang maging unang pumasok sa libingan ng general. Sa kasamaang palad, ang isa sa kanila ay namatay at ang isa pang 6 ay nananatiling nawawala. Si Master Greendrake at ang iba pa ay kasalukuyang naglalakad upang talakayin ang bagay na ito. Sagot ng nababalisa Charles. Ano? Ngunit, kapag ang 7 sumali sa puwersa, malapit na sila walang kapantay. Upang isipin na may mangyayari sa kanila patungo sa libingan ng general. Bulalas ng ilan sa mga tao sa silid habang pagkatapos ay nakarating sila sa kanilang mga paa habang nagpapalitan ng nakagulat na sulyap. Kahit na ang 7 nag-iisa na mga magsasaka ay hindi pa pumapasok sa kaharian ng Domanes, itinuro sa kanila ng kanilang Panginoon. Mahalaga, kapag ang lahat ng 7 sa kanila ay gumamit ng pagbuo ng magkasama, lahat sila ay makakakuha ng lakas ng 7 mga powerhouse ng Domians. Ito ang dahilan kung bakit sikat ang 7 mga magsasaka sa kaharian ng paglilinang. Ano man ang kaso, ito ay sa sandaling iyon ng si Master Greendrake, kasama ang Master Twilight at ang iba pa ay tumatakbo bago sabihin, Ham. Kaya pareho kayong narito, G. Crawford. Miss Quarrington. Sa katunayan, tila napakaraming bilang ka rin dito. Mabuti. Pinaplano kong tipunin kayong lahat upang talakayin pa rin ito. Panipi. Bago magtanong kung ano ang ibig sabihin nito, nakita nila sa lalong madaling panahon ang isang bangkay na dinala sa silid at nang makita ito, hindi maiwasang sumimangot si Gerald.
Ang bangkay ay nawala na itim bilang uling at isang natatanging hilera ng mga marka ng ngipin ay makikita sa paligid ng leeg nito, pagdaragdag na sa katotohanan na ang primordial espiritu ng bangkay ay ganap na pinatuyo, maliwanag na ang salarin ng sugat na iyon ay isang demonyong bangkay. Ano ang napakalawak na Korsay aura? Ungol ni Gerald sa kanyang sarili. Bagaman inihanda siya ni Finlay kung gaano kalakas ang ulo ng general at ang kanyang mga demonyong subordinate, hindi napigilan ni Gerald ang kanyang sarili na lumaktaw sa isang tibok ng puso habang nakumpirma niyang nakatitig sa nakakatakot na bangkay. Naghahain sila ng tama, talaga. Alam na nila kung ano ang nilagdaan nila nang magtungo sila sa Foggy Valley. Gayunpaman, upang isipin na hindi pa nila magagawang gawin itong nakaraang War Corps Valley na hindi nasaktan. Panipi. Maaari bang gawin ito ng walang ulo na general, ay nag-isip ng isa sa mga magsasaka habang siya ay nagbuntong hininga, ngayon hindi ang oras upang mangutya ang mga patay. Gayon din, ang headless general ay walang ulo. Paano niya nagawa ang gawa? Sagot ni Yusra. Tama siya. Mula sa mga hitsura nito, hindi pinamamahalaan ng pito na talunin ang demonyong bangkay na sumalakay sa kanila. Ito ay isang magaspang na hula, ngunit dahil mayroong isang dragon vein kung saan ang libingan ng general, ipinapalagay ko na ang headless general ay naging isang malademonyong bangkay ngayon. Sa pag-iisip, ang iba pang mga demonyong bangkay ay dapat magkaroon ng maraming oras upang linangin sa ilalim niya pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Ang malakas na Korsay aura na nakapalibot sa lugar na iyon ay marahil ay nag-ambag sa kung bakit napakalakas din ang demonyong bangkay. Kahit na hindi pa napunta si Gerald sa libingan ng general, narinig niya ang lahat mula sa Finlay. Ano man ang kaso, si Yusra pagkatapos ay sumimangot habang siya ay sumagot, tama siya, at sa kasamaang palad, kinukumpirma nito na ang libingan ng general ay mas mapanganib kaysa sa dati. Kung ang general na walang ulo ay naging isang diablo, kailangan nating magkaroon ng isang masusing plano bago natin isaalang-alang ang pagpasok sa lugar na iyon. Alalahanin, ang general na walang ulo ay hindi lamang pumipigil sa pag-iwan ng general na iwanan lamang ang libingan noon mula pa noong siya ay isang demonyo pa rin, siya ay isang demonyo ngayon, pagkatapos ay malaya siyang umalis sa libingan tuwing gusto niya. Panipi. Iminumungkahi ko na gawin namin ang aming paglipat sa gabi ng isang buong buwan. Pagkatapos ng lahat, ito ay kapag ang headless general ay sumisipsip ng aura ng buwan. Sa madaling salita, magiging labis siya sa paglilinang, ginagawa itong kanyang pinakamahina na estado. Sa lahat ng sinabi, kung gagawa tayo ng paglipat, ngayon ang pinakamahusay na oras upang hampasin. Deflered Master Greendrake. Kabanata 2488. Kasunod ng mungkahi ni Master Greendrake, mabilis na sumang-ayon ang lahat at sinimulan ng lubusan na talakayin kung paano nila ito gagawin sa buong libis ng War Corps upang sa wakas ay makarating sa libingan. Sa huli, hindi rin nila pinanghahawakan ang komperensya ng buong buwan, na pumipili sa halip na magmadali sa lambak. Lahat sa lahat, mayroong 500 mga magsasaka mula sa mga pangunahing sekta na nakikilahok sa misyon na ito. Gayunpaman, 38 lamang sa kanila ang pinamamahalaang pumasok sa kaharian ng Domiansk. Ang pagsasalita tungkol sa Domiansk Masters, Darkwind at Linden ay hindi sumali dahil sa kanilang mga pinsala. Dahil doon, dinala ni Gerald ang propesor. Habang totoo na ang paglilinang ng propesor ay wala kahit saan malapit sa iba, hindi ito talaga si Professor Boyle, ito ay isang disguise na Finlay sa halip. Naturally, si Finlay ay nagtag upang matulungan si Gerald ng lihim. Pagkatapos ng lahat, alam ng matandang lalaki na kahit na sa lahat ng mga magsasaka na ito, ang headless general ay magiging isang mapanganib na engkwentro. Hindi alintana, upang makarating sa libingan, kailangan muna nilang makakuha ng nakaraang War Corps Valley. Habang lumalakad sila sa lambak, naalala ni Gerald na sinabihan na si Frere Zant ay hindi pa nasaktan sa libingan. Siya ay inatake sa lambak sa halip. Sa pagsasalita tungkol sa lambak, tila laging naglalaman ng siksik na kagubatan na nagspan ng isang lugar na maaaring magbahay ng isang malaking lungsod. Ang miasma na patuloy na napuno ang lambak ay ginawa lamang ang lugar na mas mapanganib. Tulad ng para sa pangalan nito, ang War Corps ay nagmula sa alingaw-ngaw na maraming mga kawal ng sundalo ang inilibing kasama ang general. Ang lambak, gayunpaman, ay may isa pang pangalan, na ang pagiging Nether Soldier Valley. Ang pangalawang pangalan ay sumulpot dahil sa alingaw-ngaw na ilang daang libong mga sundalo ang tumawag sa lugar na ito. Alinmang paraan, dahil sa makapal na demonyong aura, Korsay aura, at miasma, si Gerald at ang iba pa ay natagpuan ang kanilang sarili na patuloy na gumala sa loob ng lambak, kahit na matapos ang 10 oras na marka. Ito ay simpleng mahirap mag-navigate sa loob ng lugar na ito. Ang headless general ay tiyak na nakikinabang sa lahat ng ito, pagkatapos ng lahat, ang paghahanap lamang ng libingan ay ngayon ay isang matangkad na gawain.
Para sa kaligtasan, kalaunan ay pinamamahalaan ni Master Greendrake na makuha ang lahat sa kung ano ang lumilitaw na isang inabandonang nayon na nakatago sa loob ng lambak. Naturally, walang tao ang naglalakad dito sa loob ng edad. Pinasok ang lambak na ito maraming taon na ang nakalilipas, at noon, ang Korsay Aura at Miasma ay wala kahit saan malapit sa nakasisindak na ito. Paano natapos ang mga bagay sa ganitong paraan? Kahit na ang isang Domiensk Master na tulad ko ay nahihirapan itong mag-navigate sa lugar na ito. Grumbled Hoksavik, ang pinuno ng sekta ng Mount Taivas in a gruff voice. Inaasahan ito. Pagkatapos ng lahat dahil ang kapangyarihan ng walang kamali-mali na pangkalahatang-pangkalahatan ay marahil ay dumami sa mga nakaraang taon, ang kanyang kontrol sa mga demonyo ay lubos na tumaas. Tiyak na ipapaliwanag nito kung bakit ang buong libis na ito ay nagbabawas ng demonyo at malademonyong aura. Sa sinabi nito, kailangan nating maging mas maingat kaysa dati. Ipinahayag na Master Greendrake. Karapatan ni Master Greendrake. Hindi alintana dahil ang general na walang ulo ay magiging abala sa pagsipsip ng kakanyahan ng araw at buwan ngayong gabi, iminumungkahi ko na gawin namin ang aming paglipat ng maaga sa susunod na umaga kapag ang buwan nagsisimula na bumaba. Iyon ay kapag ang Headless General ay nagpapahinga mula sa paglilinang. Bukod dito, ang kanyang primordial na espiritu ay hindi mapapatibay sa puntong iyon, kaya't ang pag-arte noon ay magiging aming pinakamahusay na mapagpipilian, iminumungkahi ni Yusra. Matapos ang isang maikling pagpos, gayunpaman, sinenyasan siyang idagdag, ang isa pang bagay. Inaasahan kong wala sa iyo ang may sakam o nakakahamak na motibo. Kung hindi natin makamit ang aming layunin sa oras, mangyaring unahin ang pagtakas. Hindi sa palagay ko ito ay kailangang sabihin, ngunit hindi namin makitungo sa Headless General, kahit na ano ang mga pormasyong ginagamit namin. Panipi. Nang marinig iyon, ang lahat, kasama na si Finlay, ay mabilis na tumango sa pagpapatunay. Si Gerald mismo ay nagsabi, habang hinihintay namin ang sandaling iyon, tiyaking linangin at magpahinga ngayong gabi. Kailangan namin ang lahat ng enerhiya na makukuha natin upang gawin itong isang mabilis na misyon. Panipi. Sumang-ayon, G. Crawford. Panipi. Kasunod nito, ang koponan ng 500 tao ay nagsimulang sakupin ang mga bahay sa inabandonang nayon upang linangin at magpahinga. Habang ang nayon ay nadama na ito ay libu-libong taong gulang, medyo maayos pa rin ito dahil walang sinuman na naririto sa loob ng edad na paraan, dahil maghihintay sila ng nakaraang hating gabi, kapag ang miasma at malademonyong aura ay manipis na lumabas, bago tuluyang makarating sa libingan ni General, si Gerald at Finlay ay tinitiyak na mabilis na pumasok sa isa sa mga bahay upang linangin din. Maya-maya pa nang tumangala si Gerald at nakita na ang isang makapal na layer ng miasma ay ganap na naulap ang kalangitan ng gabi. Sinenyasan nito si Gerald na i-furrow ang kanyang mga pag-browse habang nagbubulong-bulungan, hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit patuloy akong may pakiramdam na may masamang mangyayari sa lambak. Kaya maaari mo rin itong maramdaman. Hindi masama, hindi alintana, ang malademonyong aura ay ganap na tinakpan ang buwan sa puntong ito, at ang mga sanaysay ng araw at buwan ay mabilis na pinatuyo din. Upang magawa ang lahat ng ito, ang Headless General ay tunay na mas malakas kaysa sa maaari mong isipin. Panipi. Kabanata 2489. Talagang, tulad ng sinabi ko dati, ang mga demonyo sa kasalukuyan ay mas malakas kaysa sa mga Diyos, hindi nakakagulat na nais ng iyong lolo na ituloy ang malademonyong paglilinang. Idinagdag ni Finlay habang umiling-iling siya ng isang walang magawa ng ngiti. Mula sa lahat ng sinabi mo, sa palagay ko ngayong gabi ay magiging hindi pangkaraniwan. Nagtataka ako kung ano ang haharapin natin, ungol ni Gerald. Nagtataka rin ako. Maghintay na lang tayo at makita, na bukod, huwag matakot, Gerald. Tandaan, kung nais mong magkaroon ng isang pagkakataon na pumasok sa kaharian ng Datos, sa huli ay kailangan mong pumasok sa libingan ng pangkalahatang, sagot ni Finlay sa isang nakapagpapatibay na tono, hindi nais na si Gerald ay manok sa huling sandali. Si Gerald, gayunpaman, ay hindi talaga natatakot na mamatay. Pagkatapos ng lahat, sumailalim na siya sa isang malapit na karanasan sa kamatayan sa sandaling bumalik sa Fire Cave. Kahit na, nadama niya na kung siya ay mamamatay sa libingan at mapatay ang kanyang kaluluwa, ito ay isang kumpletong kahihiyan, lalo na pagkatapos na siya ay linangin ng matagal. Ang kaisipang iyon lamang ay nagpapasaya sa kanya kung ang pagpasok sa kaharian ng Datos ay talagang nagkakahalaga ng lahat ng problemang ito. Hindi ito makakatulong na sinabi sa kanya ni Finlay tungkol sa backstory ng Headless General. Sa kabila ng pagpasok sa kaharian ng Zirion at malapit na, walang kapwares na mga kapangyarihan na lampas sa tatlong mga lupain, ang Headless General ay nais pa ring lumakas.
Sa proseso ng pagpunta sa lupain ng Zincos, ang walang ulo na general sa huli ay namatay sa isang mortal lamang, hindi lamang nawala ang lahat ng kanyang paglilinang, ngunit siya rin ay nabulok, na sa wakas ay humantong sa kanya na maging isang diablo. Sa lahat ng nasa isipan, magsisinungaling si Gerald kung inaangkin niya na hindi siya nag-aalala sa gayong kapalaran na natanto sa kanya. Gayunpaman, sa huli, huminga ng malalim si Gerald bago tumango habang sinabi niya, isang maunawaan, Finlay. Kasunod nito, sinimulan niya at ni Finlay ang pagsasanay sa Coronal Decim Charm. Ito ay sa paligid ng 11 gabing iyon nang si Gerald na pa rin ay nagtatanim ng biglang narinig ang malabong tunog ng mga matalo na tambol sa malayo. Pagbukas ng kanyang mga mata, ang mapagbantay na batang lalaki pagkatapos ay lumingon upang harapin ang mapagkukunan ng matalo ng drum. Gayunpaman, nang makita niya na si Finlay ay nanatiling nakatanim sa kanyang mga mata na nakapikit, hindi maiwasang mapigilan ni Gerald ang kanyang sarili, maaari ba akong makarinig ng mali? Sa huli, nagpasya si Gerald na maglakad sa labas. Tumitingin sa paligid, walang tila na iwan ang kanilang mga bahay, at ang lahat ng Gerald ay binati na ang paminsan-minsang mga gust ng hangin, gayunpaman, hindi ito nagtagal para mapansin ni Gerald na si Yusra ay naglalakad din. Nang mapansin siya, lumakad si Yusra patungo sa batang lalaki bago magtanong, narinig mo rin ba iyon, G. Crawford? Matapos tumango bilang tugon, napanood ni Gerald bilang si Hawk na may isang whisk sa kamay ay lumabas din bago sabihin, gaano kakaiba. Kahit na ang mga regular na multo ay mapapansin kami, marahil ay talagang natatakot na lumapit. Sa sinabi nito, nagtataka ako kung sino ang matapang na matalo ang mga drums na iyon. Malinaw na tanda na ang aming mga bisita ay hindi ordinaryong multo, kung gayon, anuman, natuklasan na tayo. Ang muttered Master Greendrake habang siya at maraming iba pa ay nagsimulang maglakad din. Ito ay sa sandaling iyon nang ang isa sa mga magsasaka ay nagturo sa kalangitan habang tinatanong, hoy, ano ang naroroon? Naririnig iyon, sinenyasan ang lahat na tumingin sa direksyon na itinuturo niya. Kabanata 2490. Nang tumangala, ang karamihan ng tao ay binati ng paningin ng kung ano ang lumilitaw na isang berde, kumikinang na parol na tumataas sa hangin, ang eksena ay hindi mapakali, upang sabihin ang hindi bababasa. Ano, iyon ba? Ungulang mausisa na si Yusra. Si Gerald mismo ay nakasimangot. Bilang isang mag-aaral sa panitikan, nabasa niya dati na ang mga lumulutang na lantern tulad ng mga ito ay karaniwang ginagamit bilang mga lampara ng signal sa panahon ng mga sinaunang oras ng paglaban. Kapag lumitaw ang mga naturang lantern, ang mga malalaking tropa ay siguradong darating sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Gerald ang kanyang puso sandali na manhid habang ipinahayag niya, hindi lamang kami natagpuan, ngunit magkakaroon kami ng kumpanya sa lalong madaling panahon. Ngunit sino ang kaaway? Tanong ni Yusra, ngayon ay nakakaramdam ng mas hindi mapakali kaysa dati. Kung sino man ito, walang dapat matakot. Pagkatapos ng lahat, ang sinumang kahit na ng ahas na lumapit ay munang dumaan muna sa akin. Kinutya si Hawk bago pinching ang kanyang mga daliri ng magkasama at naglulunsad ng isang aura blade patungo sa lumulutang na parol. Tumigil. Yelled pareho sina Gerald at Yusra ng sabay. Gayunpaman, huli na sila. Kasunod ng isang menor de edad na sumasabog na tunog, ang nawasak na parol ay mabilis na bumagsak sa lupa. Tumawa bilang tugon, sumagot si Hawk, ito ay isang parol lamang, Miss Quarrington at kapatid na si Gerald. Bakit kayong dalawa ay maingat? Walang magawa, pagkatapos ay nagbulong si Gerald sa isang matigas na tono, natatakot ako na. Hindi lamang isang simpleng parol, G. Savek, matapat, ang iyong mga aksyon ay maaaring mapahamak lamang sa aming ekspedisyon. Bago pa man tumugon si Hawk, ang lahat ay biglang nakarinig ng mga ingay ng rustling na nagmula sa malapit, at ilang sandali, ang pagmamartsa at kapitbahay ay maririnig din. Para bang tinawag lang nila ang isang sinaunang, masungit na hukbo. Ha! Ang muttered Hawk, sa wakas ay napagtanto na inilagay niya ang lahat sa malalim na problema. Ano? Ano ang nangyayari? Bulalas ang dumbfounded Hawk. Mga demonyo sila ng bangkay. Kung nais mong patayin ang mga ito, kailangan mo munang hanapin ang kanilang mga mapagkukunan ng demonyo. Ito ang tanging paraan upang patayin ang mga ito dahil patay na sila sa teknikal. Nag-retort si Gerald na gumagamit ng kanyang mabangis na palad ng hangin upang pumutok ang 12-12 ng mga sundalo ng Nether na nagsisikap na kumapit sa kanya. Nang marinig iyon, agad na tinangka ni Hawk na gawin tulad ng sinabi ni Gerald, gayunpaman, matapos na mawala ang kanyang marka ng ilang beses, hindi nagtagal ay tumingin siya ng kakilakilabot habang siya ay nagsabi, mula sa mga hitsura nito, ang kanilang mga mapagkukunan ng demonyo ay hindi pantay na nakakalat. Sinenyasan nito si Yusra na lumago, tunay na napapahamak mo kaming lahat, Hawk Savek.
Kahit na hindi tayo mamamatay mula sa kanilang mga pag-atake, mamamatay pa rin tayo mula sa pagkapagod. Panipi. Upang magdagdag ng asin sa sugat, ang mga paniki at may pakpak na mga sundalo ay biglang nagsimulang bumagsak sa mga magsasaka. Maraming mga kaaway na halos hindi sila mabilang. Kabanata 2471. Tumanggi sa pagkalat. Singilin sa isang direksyon. Iniutos kay Yusra habang tinangka niyang i-regroup ang kanyang mga tauhan. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay nawala ng ganap na haywire. Hindi lamang ang ilan sa mga magsasaka ay bumagsak, ngunit marami pang iba ang tumakbo sa lahat ng mga direksyon, masyadong nagpanik upang isaalang-alang ang pagsunod sa mga order ni Yusra. Tanging ang Hawk, Master Greendrake, G. Sevenom, at ilang iba pang nakaranas na mga magsasaka ay nagtapos kasunod ng mga utos ni Yusra. Kahit na, ang mga sundalo ng Nether ay napakahirap na ibagsak. Tulad ng sinabi ni Hawk, malapit na imposible na tumpak na hanapin ang kanilang mga mapagkukunan ng demonyo. Ang isang sundalo ay maaaring nakatago ito sa kanyang ulo, habang ang isa pa sa kanyang tiyan. Sa pag-iisip, ang partido ay mahaba ang patay kung nakatuon lamang sila sa pagkilala kung nasaan ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan ng demonyo. Sa kabutihang palad, ang mga na-regroup ay nauunawaan na, kung bakit sila ay gumagamit lamang ng mga pag-atake na panatilihin ang mga sundalo ng Nether sa ngayon. Sa kalaunan, gayunpaman, sumigaw si Master Greendrake, lahat kayo, magpatuloy. Gumagamit ako ng isang angelic artifact. Panipi. Kasunod nito, ang lahat ay napanood habang si Master Greendrake ay naghagis ng isang bote ng jade sa hangin at pagkatapos ng pag-awit ng isang bagay, ang isang pag-agos ng tubig ay dumulas, naghuhugas ng anumang kalapit na mga sundalo. Sa kasamaang palad, sa kabila ng napakalaking pag-akyat ng tubig, ang mga sundalo ng Nether ay mabilis na nagsimulang tumaas upang makabuo ng isang nakakahiyang bundok ng mga katawan. Nang makita iyon, sumigaw si Yusra, parang ang tubig ay pipigilan sila ng matagal. Mag-move on habang maaari. Panipi. Naturally, sumang-ayon ang lahat, at ang mga nakaligtas ay mabilis na tumakbo sa mga hinterlands ng lambak. Sa kabutihang palad, natagpuan nila sa lalong madaling panahon ang isang yungib na kanilang itinago upang talakayin ang kanilang susunod na kurso ng pagkilos. Upang isipin na nagsimula na sila ng hindi bababa sa 500 tao, sa huli, iniwan sila ng ambush na may 10 kilalang nakaligtas. Kabilang sa mga ito ay sina G. Greendrake, G. Sevenom, Hawk, at ilang iba pang mga masters ng Domiansk. Gumawa kami ng mga masusing plano, ngunit hindi namin inaasahan na ang lahat ng mga sundalo ay naging lahat ng mga demonyo. Mutterhawk sa isang tono ng may kasalanan. Sa katunayan, alinman sa paraan, tila ang aming maliit na pamamasyal ay napapahamak sa kabiguan sa oras na ito, kahit na sa mga artifact ng anghel, hindi ko lang makita na makukuha ang napakaraming mas maraming bagay. Sundalo. Idinagdag ang Master Greendrake na may nakasimangot. Matapos ang isang maikling pag-pause, sinenyasan si Yusra na tanungin, nagsasalita kung nasaan ang matandang lalaki na sumama sa iyo, G. Crawford. Naturally, tinutukoy niya si Finlay. Si Gerald, para sa isa, ay may pakiramdam na naramdaman na ni Finlay ang paraan ng pagkakaroon ng mga sundalo. Bago pa man nagkaroon. Sa pag-iisip nito, nadama ni Gerald na si Finlay ay may sariling mga kadahilanan na hindi man lang lumakad ng mas maaga. Habang hindi niya alam kung ano ang nasa isip ng matandang iyon, sumagot lang si Gerald, sa kasamaang palad, nahiwalay kami, na bukod, lahat ay may kahinaan, kaya naniniwala ako doon. Dapat ay isang paraan para mapigilan natin ang mga demonyong bangkay. Panipi. Kasunod nito, pinasimulan ni Gerald. Hindi makakatulong ngunit magtanong, ay, pinaplano mo ang paggamit ng langit na guard order, G. Crawford. Ako, kahit nakakailanganin ko ang iyong tulong. Mula sa narinig ko, ang order ng langit na guard ay may kakayahang pigilan ang mga demonyo at mga demonyo, tama. Hindi ko talaga alam kung paano ito maisaaktibo, ngunit dahil ito sa una ay sa iyo, inaakala kong alam mo kung paano ito magtrabaho. Panipi. Nahiya ako na aminin ito, ngunit wala akong ideya kung paano ito maisaaktibo din, kung ginawa ko, hindi mo masaktan ang aking anak na iyon, ungol ni Master Greendrake kasama ang mapait na ngiti. Sa katunayan, alinman sa paraan, tila ang aming maliit na pamamasyal ay napapahamak sa kabiguan sa oras na ito, kahit na sa mga artifact ng anghel, hindi ko lang makita na makukuha ang napakaraming mas maraming bagay. Sundalo. Idinagdag ang Master Greendrake na may nakasimangot. Naturally, nag-iwan ito kay Gerald. Hindi pinapansin ang kanyang pagkalito, ipinaliwanag ni Yusra, kita nyo, ang aking pamilya ay may maraming mga lihim na libro, at ang isa sa kanila ay nagsabi na ang order ng bantay sa langit ay mula sa isang makalangit na tablet na may kakayahang pigilan ang mga demonyo at mga demonyo.
Gamit ang sinabi, ito ay tunay na aming pinakamahusay na mapagpipilian sa paglabas ng sitwasyong ito sa isang piraso. Sa kabutihang palad, kasama rin ng libro ang buong pamamaraan upang magamit ang angelic artifact. Dapat banggitin, gayunpaman, na ang mga advanced na magsasaka na may malakas na mga espiritu ng primordial ay may kakayahang magamit ang mga kapangyarihan nito. Panipi. Matapos marinig kung ano ang dapat niyang sabihin, si Master Greendrake at ilang iba pa ay agad na na-back off. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga demonyo mismo. Sa pag-iisip nito, kung pinamamahalaang nila upang maisaaktibo ang order ng bantay sa langit at kung ang sinabi ni Yusra ay totoo, kung gayon mayroong isang magandang pagkakataon na magtatapos sila. Ano man ang kaso, si Yusra pagkatapos ay ngumiti habang idinagdag niya, nararamdaman ko na si G. Crawford ay may pinakamalakas na espiritu ng primordial sa amin, kaya natatakot ako na ikaw ang maging isa upang maisaaktibo ito. Sumang-ayon, kahit na magmadali at sabihin sa kanya kung paano ito buhayin, makaligtaan ang Quarrington. Ang Nether Soldier Army ay narito sa anumang segundo ngayon. Hindi ko talaga nais na mahulog ang aming mga kaalyado, hinimok si Hawk na nakatayo sa pasukan sa isang walang tiyaga na tono. Kabanata 2472. Napakahusay, tuturuan ko sa iyo ang spell ng pag-activate noon, G. Crawford. Sagot ni Yusra habang mabilis niyang sinimulang ibigay ang kanyang kaalaman sa kanya. Naturally, tinitiyak ni Gerald na kabisaduhin ang lahat ng sinabi niya sa puso. Kapag matagumpay niyang natutunan kung paano ito maisaaktibo, tumungo si Gerald sa pagpasok ng yungib bago sabihin, ang natitirang bahagi mo ay manatili muna dito. Susubukan kong i-save ang anumang mga nakaligtas na mahahanap ko. Kasunod nito, pagkatapos ay lumipad si Gerald. Kapag nakita ni Gerald ang mga sundalo, pinahinto ni Gerald ang kalagitnaan ng hangin bago simulan ang pag-awit ng spell na natutunan niya at ilang sandali, ang order ng makalangit na bantay ay lumipad mula sa kanyang kamay at sa kalangitan. Hindi lamang iyon, ngunit mabilis din itong sinimulan ang pagpapalaki at sa loob ng ilang segundo, tinakpan nito ang buong lugar sa isang napakatalino, gintong ilaw. Sa sandaling ang ilaw ay humipo sa alinman sa mas malalim. Mga sundalo, agad silang nagsimulang maglakad sa paghihirap habang tinakpan nila ang kanilang mga mata. Nang makita iyon, sumigaw si Gerald, form. Halos kaagad pagkatapos, ang ilaw ng anghel na artifact ay kumuha ng form ng isang mabilis na pagpapalawak ng simboryo. Hindi mahalaga kung gaano kabilis ang pagtatangka ng mga demonyong bangkay na tumakbo o kumalat, hindi nila may outrun ang ilaw. Sa huli, ang anumang mga sundalo ng Nether na nakapaloob sa simboryo ay agad na tumigas. Gamit nito, sinimulan ni Gerald ang pagmamanipula ng simboryo ng ilaw, at nang walang babala, sinimulan niya ang paglalapat ng napakalawak na presyon dito. Dahil sa kung gaano kalaki ang puwersa, nagsimulang mag-crack ang lupa at ang mga katawan ng mga sundalo ay nagsimulang maglabas din ng lilang usok. Sa buong proseso, ang mga sundalo ng Nether ay maaari lamang umungol at magalit sa sakit at kapag ang usok sa wakas ay nagkalat, ang lahat ng mga bangkay ay tumigil sa paglipat. Ngayon na ang mga sundalo ay nakitungo, ang natitirang mga nakaligtas ay mabilis na sumigaw, "Di salamat, G. Crawford." Habang dahan-daang nagsimulang bumaba si Gerald, nakita niya na halos 1/3 ng 500 ang nabubuhay pa, at bukod sa kanila, higit sa kalahati sa kanila ang lumitaw na labis na nasugatan. Ano man ang kaso, siniguro ni Gerald na bawiin ang order ng bantay sa langit bago hawakan muli ang lupa. Si Yusre mismo na sa wakas ay makapagpahinga ng kaunti ngayon na ang sitwasyon ay muling kontrolado ay sinenyasan na sabihin, ang order ng bantay sa langit ay tunay na nabubuhay hanggang sa pangalan nito bilang isang artifact ng anghel. Sa katunayan, tulad ng nangyari, hindi namin napagtanto kung paano maayos na gamitin ito sa lahat ng oras na ito. Muttered Master Greendrake. Sumang-ayon. Ngunit sa tabi nito, ikaw ang pinaka-pamilyar sa libingan ng General, Master Greendrake. Sa sinabi nito, ano ang dapat nating susunod na kurso ng pagkilos? Tanong ni Gerald. Bueno, ngayon na ang mga sundalo ng Nether ay nakitungo, maaari tayong magpatuloy pasulong. Ang libingan ng General ay dapat na maaga. Sa pagsasalita tungkol sa General na walang ulo, ngayon na alam mo kung paano gamitin ang order ng langit na guard, ipinapanukala ko na ginagamit namin ito, kasama ang aming iba pang mga anghel na artifact at pormasayon upang maisil siya habang mahina pa rin siya. Sagot ni Master Greendrake. Ang isang mahusay na plano, na pinag-uusapan kung saan, naalala ko ang aking ama na nagsasabi sa akin na mayroong 72 bundok ng iba't ibang laki sa loob ng libingan at ang kataas-taasang artifact ay nasa loob ng isa. Sa kanila, alam mo ba kung aling mound ang dapat nating target, Master Greendrake? Tanong ni Yusra. Kung gagawin mo, dumura lamang ito upang hindi na natin kailangang isakripisyo pa.
Bukod doon, sinasabi ko pa rin na naibok namin ito kung nakatagpo tayo ng walang ulo na general. Pagkatapos ng lahat, ang kaguluhan ay tiyak na magsasagawa kung susubukan pa nating dalhin siya. Sigurado ka bang hindi mo iminumungkahi ang pagtatangka na ISIL siya upang maaari kang mag-sneak sa kanang mount sa iyong sarili bago tumakbo kasama ang kataas-taasang artifact sa gitna ng kaguluhan? Kung hindi yun ang iyong layunin, pagkatapos ay maging lantad lamang. Idinagdag ni Hawk habang nakatitig siya sa Master Greendrake. Nang marinig iyon, si Yusre na malinaw na nagsisikap na sabihin ang parehong bagay sa isang hindi gaanong direktang paraan ay tumanggo sa pagsang-ayon. Pagkatapos ng lahat, ang lahat dito ay nanganganib sa kanilang buhay upang masira ang libingan ng general upang makuha ang nakahihiyang Supreme Angelic Artifact na inilatag sa loob. Shock lang bilang tugon, sumagot si Master Greendrake, huwag ituro ang mga daliri sa bawat isa bago pa man tayo pumasok. Hindi alintana, alam ko lang na may mga kayamanan sa isa sa 72 bundok. Ang natitira ay walang laman, at sapat na nakalulungkot, wala akong ideya kung aling mound ang tama. Maaari bang matagpuan ang yin blood pellet sa bundok na may kayamanan? Tanong ni Gerald. Maaari itong, G. Crawford. Bukod doon, narito ka lang ba para sa mga pellets, G. Crawford? Hindi talaga para sa angelic artifact. Tanong ni Master Greendrake habang hinuhubaran niya ang kanyang goatee habang tinitigan si Gerald. Kabanata 2473. Nag-jest ka, G. Greendrake. Talagang narito lang ako para sa mga yin blood pellets, sagot ni Gerald sa isang walang pagbabago na tono. Natutuwa akong makarinig. Bueno, na inilalagay iyon, itakda ang porma sayo na una naming pinlano ng mabilis hanggat maaari sa sandaling nasa loob tayo ng libingan. Panipi. Kasunod ng pagkakasunod-sunod na iyon, ang grupo ay nagsimulang maglakad papunta sa libingan, at sa lalong madaling panahon, natagpuan nila ang kanilang sarili na nakatayo sa pangunahing silid. Matapat, ang loob ng libingan ng general ay nadama na halos walang kabuluhan. Ang libingan mismo ay itinayo sa isang malaking bundok na hindi bababa sa ilang daang metro ang taas at may lalim na humigit kumulang 1,000 metro. Ang maluwang ay hindi rin nagsimulang ilarawan ang napakalaking lugar na ito. Hindi alintana, sa gitna ng silid na hugis ng singsing, ay isang malaking kabaong na may 72 napakalaking monumento ng bato na nakapaligid dito. Ayon kay Master Greendrake, ang mystical angelic artifact ay matatagpuan sa isa sa isang mahigpit na tono. Sige, puntahan natin ito. Kailangan nating ay set up ang pagbuo ng silang habang maaari pa rin natin. Ang pakikinig na, ang lahat ng nakaranas na mga magsasaka ay mabilis na nagsimulang mag-set up ng mga watawat ng pagbuo, tulad ng pinlano. At makalipas ang ilang sandali, handa na ang spell na itapon. Matapos mabulong ang ilang mga script ng anghel, isang nakakahiyang kadena ng bakal at mabilis na nagsimulang lumulutang patungo sa kabaong upang makagapos ito. Sa kakilakilabot ng lahat, ang ngayon ay nakatali na kabaong ay biglang nagsimulang nanginginig. Naranasan ba ng walang ulo na pangkalahatang ang kanilang presensya? Oh Diyos! Ungol ni Hawk habang ang kanyang mga mata ay ganap na lumawak. Halos isang segundo matapos sabihin ni Hawk na, ang chain ng bakal ay nag-snap, agad na nagiging sanhi ng chain na mag-dematerialize at ang takip ng kabaong ay bumaril patungo sa kanyang direksyon. Habang si Hawk ay labis na nagulat na yumigtad ito sa oras, si Gerald ay nagpapasalamat na mas alerto. Pinching ang kanyang mga daliri ng magkasama, inilunsad ni Gerald ang isang pag-atake ng Sky Split patungo sa takip, agad na nasnap ito sa dalawa. Sa huli, ang dalawang halves ay nagpatong sa mga pisngi ni Hawk bago tuluyang magbolteng sa malayo. Thank you for that, G. Crawford. Ungol ni Hawk habang tumango siya sa batang lalaki. Si Gerald, gayunpaman, ay nakadikit ang kanyang mga mata sa kabaong dahil mayroong isang pares ng mga binti na nakadikit dito. Sa kakilakilabot ng lahat, isang bangkay ng ironclad pagkatapos ay dahan-daang nagsimulang lumabas mula sa kabaong. Kahit na ang malaking taybak sa kamay nito ay nakakatakot, ang katotohanan na ang bangkay ay walang ulo na ginawa ang sitwasyon na higit na nakakatakot. Nakatayo na ang ulo ng general na nasa harap nila. Ang headless general ay nagreked ng isang malademonyong aura, at ngayon na ito ay gising, ang nakapalibot na temperatura ay agad na bumagsak. Ang kanyang mukha ngayon ay nalubog sa pawis, pinamamahalaang ni Master Greendrake, ay aktibo ang pagbuo ng anghel. Bilang isang pampalamig, si Master Greendrake at tatlong iba pa ay mga alagad ng Sanchez, at narito sila na umaasa na makuha ang panloob na pellet ng dragon sa loob ng libingan na ito. Hindi alintana, habang ang natitira ay agad na nagtatrabaho, labis na natatakot na tanungin ang kanyang mga order, hindi maiwasang makita ni Gerald ang kadena ng mga kaganapan na ito. Si Master Greendrake, para sa isa, ay ang pangunahing salarin sa kaisipang ito.
Para sa isa, kahit na sinabi ni Master Greendrake na hindi niya alam ang mga lihim ng 72 bundok, tila may magandang pag-unawa siya sa lugar na ito. Sa tabi nito, ayon kay Finlay, ang Headless General ay isang bangkay na naging isang Diablo. Dapat malaman ito ni Master Greendrake, ngunit sa huli, pinangunahan pa rin niya ang napakaraming mga eksperto at kahit na nakuha nila ang mga pormasyong anghel upang harapin ang walang ulo na general. Ang problema ay, walang paraan sa impyerno na ang mga mula sa kaharian ng Domiensk ay makakapaglaban-laban sa isang Diablo na may isang pagbuo lamang ng anghel. Sigurado si Gerald na naiintindihan ito ni Master Greendrake. Sa pag-iisip nito, bakit ang pag-abala ni Master Greendrake na gawin ang isang walang saysay na pagsisikap sa unang lugar? Ito ay sa sandaling ito kapag ang isang tinig ay maaaring marinig sa loob ng ulo ni Gerald, na nagsasabing, napansin mo rin na may mali din, G. Crawford. Tulad ng nangyari, si Yusra ay kasalukuyang nakikipag-usap sa kanya ng lihim gamit ang tunog na pamamaraan ng paghahatid. Alinmang paraan, sumagot lang si Gerald, inaasahan kong naiintindihan mo ang sitwasyon ngayon, Miss Quarrington. Panipi. Gagawin ko. Sa katunayan, matagal ko nang nadama na may isang bagay sa Master Greendrake. Sa sinabi nito, gawin. Mag-ingat, sabi ni Yusra bilang tugon. Kabanata 2474. Habang si Gerald ay nakikipag-usap kay Yusra, ang iba pang mga magsasaka ay naghahanda ng kanilang sarili upang kunin ang Headless General head-on. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang maaari nilang gawin ay panoorin habang ang general na walang ulo ay lumubog sa kanyang longsword, na hinihimok itong may envelope sa loob ng isang itim na glow. Sa bawat mag-swipe ng ang tibak na may kakayahang magpadala ng sumasabog na enerhiya, ang lahat ng mga eksperto na nagsisikap na gamitin ang pagbuo sa kanilang kalamangan ay kalaunan ay napilitang umatras. Gayunman, si Hawk at ilang iba pa, ay hindi bababa ng walang away. Gamit nito, umungol si Hawk, ang Golden Dragon Formation. Ngayon na ang oras, panipi. Naririnig na, ang 12 pre-napiling mga masters ng Domiensk na bawat isa ay humahawak sa isang watawat na nagtipo ng kanilang katapangan at lumukso pasulong. Kapag nasa posisyon na sila, agad silang nagsimulang umawit ng isang spell, at ilang sandali, isang gale ang nagsimulang sumabog sa buong lugar. Para bang hindi ito sapat na kahanga-hanga, isang itim na ulap sa lalong madaling panahon na materialized kaysa sa lahat. Habang ang Headless General ay tumingin, isang napakalaking gintong dragon ang bumagsak sa ulo nito mula sa mga ulap. Kasunod ng isang malakas na dagindong, ang Shimmering Dragon pagkatapos ay sisingilan patungo sa walang ulo general. Ang general na general mismo ay nagtaas lamang ng kanyang longsword at nagsimulang tunggalian sa Golden Beast. Sa loob lamang ng ilang segundo, gayunpaman, ang 12 na humahawak sa mga watawat ay nalubog na sa pawis. Nararapat na hindi nila mas matagal, Master. Si Greendrake na nakatayo malapit sa pormasayon ay mabilis na sumigaw, Mr. Crawford. Ang order ng bantay sa langit. Panipi. Mangyaring, G. Crawford. Hindi na ako makakapigil. Idinagdag ni Hawk habang pinalabas niya ang isang bibig ng dugo. Sa ito, sagot ni Gerald na may bahagyang pagsimangot bago itapon ang order ng makalangit na bantay sa hangin. Ngayon na ito ay nagkaroon ng suporta ng order ng langit na guard, agad na lumaki ang Golden Dragon. Ano ang ginagawa mo sa mundo, Greendrake? Bulalas ni Yusra sa isang panik na tono. Habang si Gerald ay hindi makagalaw dahil abala pa rin siya sa paggamit ng order ng bantay sa langit, kahit na napansin niya na ang mga bagay ay naging pinakamasama lamang. Tulad ng para kay Master Greendrake, inilagay lamang niya ang kanyang mga braso laban sa kanyang likuran bago sabihin. At narito naisip kong matalino ka, Miss Quarrington. Ano ang hitsura ko? Panipi. Ikaw, sinusubukan mo bang patayin kaming lahat? Iniretort ang galit na si Yusra habang sinaktan niya ang isang pag-atake ng palma patungo kay Master Greendrake. Sa kanyang pagkabigla, pinalaki lamang ni Master Greendrake ang kanyang kamay at binaril ang isang malakas na itim na ilaw na mabilis na kumatok kay Yusra at ang kanyang mga bodyguard na lahat ay Domiensk Masters bukod. Malakas siya kaya hindi rin sila nagkaroon ng pagkakataon na pigilan. W kapag nakuha mo ito ng malakas. Tanong ni Yusra na hindi makapaniwala sa lahat ng ito. Nangyayari. Maging si Gerald ay natagpuan ang kanyang sarili na nag-alala. Kahit na nag-iingat na siya kay Master Greendrake kanina, ang kakilakilabot na sitwasyon ay hindi siya pinayagang bigyang pansin ang matandang iyon ng kaunti. Ngayon, gayunpaman, sa wakas ay napagtanto ni Gerald kung ano talaga ang nangyayari. Miss Quarrington. Hindi yun Master Greendrake. Sa halip, ito ang kanyang Panginoon, si Sanchez Zon. Yelled Gerald. Ano? Master ng Greendrake. Bulalas ng nagulat na Hawk.
Si Sanchez mismo ay tumawa lang ng malakas bago ideklara na wala na ako para lamang tipunin ang lahat sa iyo ngayon, mahal kong juniors. Ngunit sa tabi nito, tama ka. Wala akong iba kundi si Sanchez Zon. Kasunod nito, ang Master Greendrake ay nagbago sa isang puting buhok na matandang lalaki. Ang katotohanan na ang kanyang katawan ay lahat ay nalulanta at payat at ang kanyang mukha ay kahawig ng isang bark ng isang puno na ginawa ng marami sa natitirang mga nagtatanim na nagulat. Hindi pinapansin ang mga ito, tumango si Sanchez kay Gerald bago idinagdag, alinmang paraan, hindi ko talaga kayo nagkamali, Gerald. Sa kasamaang palad, habang ikaw ay isang matalino, kulang ka pa rin sa karanasan. Kahit na, ikaw ay isang hindi putol na brilyante para sigurado. Panipi. Nang marinig iyon, ang nakakagulat na batang lalaki ay kumala sa kanyang kilay habang siya ay sumagot, sa iyong mga kakayahan, kahit 100 ng aming mga ranggo ay hindi makukuha sa iyo, Sanchez. Sa pag-iisip nito, bakit eksaktong inilagay mo ang labis na pagsisikap upang iguhit lamang ang lahat ng mga dalubhasang magsasaka na ito sa libingan na ito? Panipi. Kabanata 2475. Tulad ng sinabi niya na, tinitiyak ni Gerald na gamitin ang kanyang mga mata upang hudyat si Hank at ang iba pa upang bawiin ang kanilang kapangyarihan. Ang kanyang plano ay ang panganib na payagan ang walang ulo na general na magalit, ngunit, maging sanhi din ng sapat na kaguluhan upang pigilan si Sanchez na makuha ang nais niyang makamit. Sa kabutihang palad, ang lahat ng mga magsasaka ay tila nakakakuha ng kanyang mensahe. Sa kasamaang palad, tulad ng malapit na nilang bawiin ang kanilang mga kapangyarihan, hinawakan lamang ni Sanchez ang kanyang kamay, na nag-uudyok ng isang simboryo ng ilaw na bitag sila kung saan sila nakatayo. Nang makita iyon, naintindihan ni Gerald na kung inalis niya ang order ng bantay sa langit ngayon, mahalagang papatayin niya ang nalalabi sa kanila hanggang sa kamatayan. Ang iba pang mga magsasaka ay natural na naisip din ito, at sinenyasan nito si Hawk na sumigaw, gaano ka kasuklam-suklam. Tulad ng para sa nakasimangot na Gerald, hindi niya maiwasang tanungin, hindi mo na ginugol ang mahabang paghahanda para lamang sa aming pagkamatay, hindi. Tumatawa ng malubha, sumagot si Sanchez, well, dahil lahat kayo ay patay na sa lalong madaling panahon, sa palagay ko walang pinsala sa akin na nagsasabi sa iyo tungkol sa aking plano. Tulad ng sinabi mo, ang pagpatay sa inyong lahat ay madali. Gayunpaman, habang wala kayong lahat sa akin, nalaman kong napakahalaga ng lahat ng iyong dugo. Para sa konteksto, sinusubukan kong alisan ng takip ang mga lihim ng libingan ng pangkalahatang ngayon sa pag-asa na sa wakas ay makukuha ko ang nais ko. Sa kabutihang palad, sa huli ay napagtanto ko na mayroong isang kakaibang kababalaghan na tumindi sa paglipas ng panahon. Panipi. Phenomenon. Ungulang nasugatan na si Yusra. Sa katunayan, kita mo, ang mga demonyong espirito sa loob ng mga katawan ng mga sundalo ay nakakakuha ng mas matindi at mas matindi sa edad. Ang sinasabi ko ay imposible para sa walang ulo general bago ka magkaroon ng napakalaking impluensya sa kanila hanggang sa kung saan maaari niyang patuloy na madagdagan ang kanilang mga espiritu ng demonyo. Sagot ni Sanchez. Sinasabi mo ba na hindi ito ang tunay na walang ulo general? At hindi mo rin talaga nakita ang general na walang ulo? Tanong ni Gerald. Bingo! Napansin ko na ang isang bagay ay ilang daang taon na ang nakalilipas, ngunit ngayon ay kumbinsido ako ngayon na hindi ito ang maalamat na walang ulo na general, ngunit doble lamang upang bantayan ang libingan. Malalaman ko na napunta ako rito ng maraming okasyon sa pagtatangka upang malutas ang lahat ng mga contraption dito. Sa kasamaang palad, kahit gaano ako kalakas, hindi ko pa rin makuha ang hinahangad ko. Ungol ni Sanchez habang umiling-iling siya. Sapat na tungkol doon. Saan tayo umaangkop sa iyong equation? Tanong ni Hawk. Oh, huwag kang mag-alala. Napakakapaki-pakinabang mo sa akin. Kita mo, ito ay sa aking ika-4 na oras na darating sa lugar na ito nang mapagtanto ko ang isang bagay na mahalaga. Habang sigurado ako na ang ilan sa iyo dito ay nagpasok ng maraming beses kaysa sa akin, napansin mo ba na sa tuwing sinusubukan mong masira sa lugar na ito, ang Nether sundalo? Magbago ng kaunti pa. Sagot ni Sanchez na may isang chuckle. Ibig mong sabihin ang mga sundalo ng Nether ay lumalakas sa tuwing darating tayo? Tanong ni Hawk sa isang mausisa na tono. Malapit. Upang maging mas tiyak, ang mga sundalo ng Nether ay lumalakas sa tuwing magbubuhos ka ng dugo. Sa sinabi nito, naniniwala ako na mayroong isang malaking koneksyon sa pagitan ng paglilinang ng walang ulo at dugo ng cultivator. Matapos patakbuhin ang lahat ng mga menor de edad na eksperimento sa nakaraan at nasasaksihan ang paglaki ng mga sundalo ng Nether, 100% na ako sigurado na tama ang aking mga haka-haka. Ito lamang ang dahilan kung bakit nagpa siya akong magpakita. Ngunit sapat na iyon. Sa iyong dugo, sa wakas ay maihayag ko ang mga lihim ng libingan.
Retorted Sanchez na may pagtawa. Upang isipin na gusto mong maakit kami hanggang sa puntong ito. Ungol ang infuriated Hawk. Mahal kong mga juniors, malalaman ko na hindi ako kailanman obligadong ibahagi ang lahat sa iyo. Kung hindi ito para sa aking paghanga sa talento ni Gerald sa paglilinang, hindi ko rin maabala ang pag-aaksaya ng aking oras sa iyo. Gamit ang sinabi, magsimula ang sakripisyo ng dugo. Ipinahayag na si Sanchez bago agad na magsimulang umawit ng isang spell. Nang marinig ito, agad na natagpuan ni Yusra ang spell na hindi kapani-pani walang kakaiba, gayunpaman, bago pa man siya mag-isip dito, napanood niya habang ang mga bitek ay nagsimulang lumitaw sa likuran ng kanyang mga kamay. Kasunod nito, ang sariwang dugo ay nagsimulang dumaloy. Inilapat din ito sa lahat sa loob ng light dome din. Bigla-bigla, ang jade pendant sa paligid ng leeg ni Yusra ay nagsimulang kumikinang. At kasunod ng isang gintong flash, dalawang puting buhok na matatanda ang naging material sa harap niya. Kabanata 2476. Ang isa sa mga matatanda ay nagsuot ng isang itim na balabal, habang ang isa ay may isang puti. Nakakatawa, kahit na mayroon silang puting buhok, mukhang bata pa sila. Ano man ang kaso, ang pangalawa ay lumitaw ang dalawa, maaaring agad na makaramdam si Gerald ng isang napakalawak na presyon na inilabas mula sa kanila. Mula pa nang pumasok si Gerald sa kaharian ng Domians, walang nagawang makaramdam sa kanya sa ganitong paraan bukod sa Finlay at Sanchez. Sa pag-iisip, malinaw na ang dalawang kalalakihan na ito ay pumasok na sa Datos Realm. Ang Blancnoir Double Lords na pumasok sa kaharian ng Datos mga 1,000 taon na ang nakalilipas. Gaano kagiliw-giliw? Bakit ang mga kilalang mga magsasaka na tulad mo ay dalawang nakatayo na bantay sa batang ito? Tanong ni Sanchez habang tumatawa siya ng malakas. Hindi pinapansin ang kanyang tanong, ang puting robe na matandang lalaki ay simpleng nagretort, ang iyong tunay na sarili ay nawasak, Sanchez. Sa sinabi nito, hindi ko akalain na kailangan kong sabihin sa iyo kung paano magtatapos ang isang labanan sa aming dalawa. Totoo na, ngayon nakalahati lamang ako ng dati, tiyak na mahirap para sa akin na kunin kayong dalawa ng sabay. Gayunpaman, pakinggan mo ako. Ang mga lihim ng walang ulo. Pangkalahatan ay malapit ng maihayag. Hindi ka ba mausisa kahit papaano? Sagot ni Sanchez, ang kanyang mga braso ay laban pa rin sa kanyang likuran. Nang marinig iyon, ang dalawang lalaki ay sinenyasan na tumingin sa bawat isa, malinaw na nakakaramdam ng kaunting pag-aalangan ngayon. Huwag kang makinig sa kanya, Lolo Blanc at Noir. Payagan akong paalalahanan sa iyo na sinakripisyo niya ang buhay ng hindi mabilang na mga magsasaka dahil lamang na nais niyang i-unlock ang mga lihim ng Headless General. Siya ay isang makasalanan at tuso na tao na hindi magbabahagi ng anumang nahanap niya sa iyo. Yelled Yusre na kasalukuyang pinipilit ang kanyang sugat. Nang makita iyon, hinawakan lang ni Sanchez ang kanyang kamay at isang itim na ilaw na pansamantalang sumabog sa katawan ni Yusra. Gayunpaman, ang pangalawa ang ilaw na natanggal, ang kanyang mga sugat ay ipinakita na ganap na gumaling. Tungkol doon ay ayaw ko talagang patayin ka, Miss Quarrington. Bukod dito, tinanggal ko na ngayon ang sumpa sa kanya. Ngayon, kayong dalawa ay nais lamang na protektahan ang Miss Quarrington, tama. Dahil ang mga nasa loob ng pormasayon ay nagbuhos ng kanilang dugo, ang mga lihim ng libingan ng pangkalahatang ay malapit ng maihayag. Panipi. Hindi mo ba talaga nais na makita kung ano ang nasa kabila ng palaisipan na iyon? Tanong ni Sanchez ng isang makasalanang chuckle. Mangyaring huwag mahulog para dito, mga nakatatanda na Blancnoir. Ay save kami sa halip. Ako ang kasalukuyang pinuno ng sekta ng Mount Taibas, at sigurado akong kilala mo ang aking ninuno. Panipi. Napagtanto ni Hawk na ang taong may itim na robe ay mukhang hindi natukoy, mabilis na sinimulan ni Hawk na humingi ng tawad, hindi mo lamang mapapanood ang kaharian ng paglilinang tulad nito, tama. Hindi na kailangang mag-atubiling pa, pangalawang kapatid. Kahit na umakyat na tayo mula sa kaharian ng paglilinang, hindi natin dapat pahintulutan ang demonyong ito na patayin ang lahat. Ngayon tapusin na ito. Idinagdag ang puti robe na lalaki. Panganay na kapatid. Ang aming misyon ay simpleng protektahan ang Miss Quarrington. Ngayon na siya ay maayos, maaari nating gawing mas mabunga ang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng pagsaksi sa mga lihim ng libingan ng general. Sumagot ang black robe na lalaki pagkatapos ng isang maikling pagpos. Ikaw, retorted ang puting robe na lalaki na may nakasimangot. Shock lang, sinabi ni Sanchez, lumilitaw na si Lord Noir ang mas matino dito. Bukod dito, sa palagay mo ba talaga maaari mo akong patayin dahil ako ay isang split sa sarili? Harapin natin ito, magtatapos lang tayo ng malubhang sugat sa bawat isa. Hindi alintana, ngayon na ang napakaraming dugo ay na-drain sa mga juniors na ito, ang mga lihim ng libingan ay malapit ng maihayag. Kung lumaban tayo ngayon, tayo. Maaaring hindi makagawa ng walang ulo na general sa sandaling mangyari iyon.
Kaya ano ang sasabihin mong nakaupo tayo sa laban na ito? Matapos ang isang mahabang pagpos, ang taong puting robe ay dahan-daang ibinaba ang kanyang kamay, na hinihimok si Yusra na sabik na sabihin, G. Grandpa Blanc. Habang nalulugod ako na maayos ka na ngayon, may punto si Sanchez. Kung lalaban tayo, hindi lamang natin sasayangin ang ating enerhiya, ngunit hindi rin natin may save ang buhay ng mga juniors na ito. Ano pa? Kung lahat tayo ay nabugbog, maaaring hindi tayo maaaring manalo laban sa Headless General o kahit na makatakas. Iyon ay isang malaking panganib sa ating lahat. Sagot ng taong puting robed. Natutuwa na marinig na pareho kayong gumagamit ng iyong mga ulo. Sa iyong tulong, ang mga pagkakataon ng tagumpay ay mas mataas kaysa sa dati. Panipi. Ipinahayag na si Sanchez na may malakas na pagtawa bago magpatuloy sa pag-awit ng spell kahit na si Gerald ay mukhang medyo maayos, si Hawk ay nawala na sa ngayon. Habang naglalabas siya ng isang bibig ng dugo, ang mga bitek ay nagsimulang lumitaw sa Golden Dragon Formation. Malinaw na malapit na itong gumuho. Habang parami ng parami ang dugo na nakastream sa labas ng mga magsasaka, ang mga bitek sa ilalim ng walang ulo na general na naglalabas pa rin ng isang nakamamatay na aura ay patuloy na lumalim at mas malalim. Nang maglaon, ang buong silid ay nagsimulang mag-quivering, at ang mga bitek sa lupa ay lumawak kahit na mas mabilis kaysa dati. Kabanata 2497. Halos kaagad pagkatapos, ang lahat ng dugo ay nagsimulang kumikinang sa isang gintong ilaw habang tinutuligsan nila ang mga bitek. Kahit na ang lahat ay nagulat sa lindol, mabilis na nasnap ito ni Sanchez bago tumawa ng nakatago habang siya ay sumigaw, "El! Nagtagumpay ako, wala bang isa?" Tulad ng aking hinulaang, ang sariwang dugo ng mga magsasaka ay ang susi sa lahat. Panipi. Panganay na kapatid, tingnan. Hindi nakakagulat na walang nagawang malutas ang mga lihim ng libingan. May puwang sa ilalim ng pangunahing silid. Panipi. Gaano kaitikot-takot kung ang Headless General ng antas na ito ay nakapasok na sa kaharian ng Domians, gaano kalakas ang tunay na may-ari ng libingan. Ibinato ang puting robe na lalaki habang inilalagay niya ang kanyang mga kamay laban sa kanyang likuran habang nakatingin sa napakalaking butas na nabuo lamang sa lupa. Samantala, naramdaman ni Gerald na dahan-daang lumubog ang kanyang katawan, halos parang may isang bagay mula sa butas na iginuhit siya at ito ay sa sandaling iyon nang magkaroon siya ng isang ideya. Nagbubulong-bulungan ng isang spell, mabilis na pinakawala ni Gerald ang order ng langit na guard at kasunod nito, binaril niya ang token sa pagbuo ng demonyo na nag-trap sa iba. Ang isang paputok na tunog ay maaaring marinig habang ang order ng bantay sa langit ay bumangga laban sa simboryo ng ilaw. Napagtanto kung ano ang nagawa ni Gerald, mabilis na inalis ng lahat ang kanilang kapangyarihan mula sa Golden Dragon Formation. Nang makita na ligtas na sila ngayon, lumukso si Gerald sa butas. Nawala ang pangalawang Gerald, isang nakasisilaw na ilaw ang sumabog mula sa butas, agad na kumala sa demonyong ilaw na simboryo. Yamang si Sanchez ay naghahatid pa rin ng spell sa oras na iyon, ang biglaang pagbagsak ng kanyang simboryo ay naging dahilan upang madapa siya laban sa dingding bago mag-iwas ng dugo. Hindi pinapansin siya, ang mga mata ng Double Lords ng Blancnoir ay mabilis na naiilawan habang sabay silang nagbigkas, ang butas. Kasunod nito, pareho silang lumundag, agad na nagiging sanhi ng pagsigaw ni Sanchez, "Enno! Ang Dragon Internal Pellet ay akin!" Panipi. Ang panunood habang si Sanchez ay bumagsak din sa butas, si Hawk ay bumagsak bago magbulong, ano ang ginagawa natin mula rito? Well, dahil ang mga lihim ng libingan ay nasa ilalim natin, maaari rin nating malaman ang mga ito, kahit na mamatay tayo. Sagot ni Yusra habang siya, ay tumalon din. Tama siya. Kahit na mawala ako sa aking buhay, huli na upang bumalik. Panipi. Kasunod ng deklarasyong iyon, ang lahat ay nagsimulang tumalon din. Ang paglipat pabalik sa Gerald, sa kabila ng pagiging unang tumalon, hindi pa niya maabot ang ilalim. Sa katunayan, ito ay tila tulad ng hukay ay walang ilalim, at si Gerald ay nadama lamang ang kanyang sarili na bumagsak ng mas mabilis at mas mabilis sa pangalawa. Kahit na matapos ang 20 minuto na lumipas, wala pa ring mga palatandaan ng ilalim. Hindi ito makakatulong na hindi magamit ni Gerald ang alinman sa kanyang mga kapangyarihan habang siya ay patuloy na bumagsak. Nang maglaon, pagkatapos ng kung ano ang nadama na magpakailanman, sa wakas ay naabot ni Gerald ang ilalim at ito ay naging isang malaking katawan ng tubig. Kasunod ng isang malakas na splash, mabilis na natanto ng batang lalaki na iyon. Sa halip na ito ay isang lawa o ilog, tila siya ay nahulog lamang sa isang karagatan. Madilim sa buong paligid, at ang batang lalaki ay hindi makakatulong ngunit isipin ang kanyang sarili, bakit may karagatan sa ilalim ng isang bundok sa P10. Panipi. Ang kanyang tren ng pag-iisip ay naputol ng maikli nang mapagtanto niya na ang kanyang mahahalagang chi ay bumalik sa kanya.
Hindi nais na manatiling nalubog, ang batang lalaki pagkatapos ay mabilis na bumaril sa labas ng dagat. Kabanata 2478. Kahit na matapos siyang makalabas ng tubig, gayunpaman, hindi masusukat ni Gerald kung gaano siya kalalim sa ilalim ng lupa ngayon. Sa tabi nito, ang karagatan na siya ay nahulog sa halos tila walang hanggan. Mula sa isang magaspang na pagtatantya, sasabihin niya na ang katawan ng tubig ay natatakpan ng hindi bababa sa kalahati ng hilagang kanlurang lugar. Gaano kakaiba para sa karagatan sa ilalim ng lupa na ito kahit na umiiral. Muttered Gerald sa kanyang sarili bago magsimulang lumipad sa paligid upang makita kung mayroong anumang mga pahiwatig na nakahiga sa paligid. Hindi ito lahat ng matagal bago narinig ni Gerald ang isang bagay na dumadaloy sa kanya sa ilalim ng mga alon. Dahil nakikita ni Gerald ng maayos kahit na sa kadiliman, nakaya niya ang isang sulyap ng isang napakalaking anino na bolting sa ilalim ng tubig. Kapag wala na itong paningin, sinenyasan si Gerald kay Mutter, maaari bang magsinungaling ang mga lihim sa ilalim ng karagatan. Matapos suriin muli ang kanyang paligid at kinumpirma na walang kakaiba sa paligid niya, sa kalaunan ay idinagdag ni Gerald, well, sa palagay ko ang paghahanap sa ilalim ng karagatan ay mas mahusay kaysa sa paglipad ng walang layunin dito. Dahil wala ring mga palatandaan ng butas na naunan niya ng lumundag, sa huli ay muling kalapati si Gerald. Ngayon na siya ay mas mapagbantay, mabilis na napagtanto ni Gerald na ang tubig ay mabilis na mas malamig at mas malamig ang mas malalim na pagpunta niya. Naramdaman din niya na ang tubig ay napuno ng mga espiritu ng demonyo, kahit na, si Gerald ay simpleng braved sa pamamagitan ng frigidness at nagsimulang tumingin sa paligid. Sa kasamaang palad, kahit na pagkatapos maghanap para sa pinakamahabang panahon, si Gerald ay hindi makahanap ng anuman. Sa katunayan, hindi pa siya nakakapagod sa mabilis na anino mula sa mas maaga. Sinenyasan nito ang frowning boy na mag-isip, kahit na matapos gamitin ang aking golden blaze somersault ng ilang beses, makahanap pa ako ng hangganan. Ang lugar na ito. Kahit may isa, kung magpapatuloy ito, maiipit ako rito sa susunod na 1,000 taon. Panipi. Kung ito ay isang regular na karagatan, si Gerald ay dapat na makahanap ng isang gilid sa karagatan ngayon. Sa pag-iisip nito, ang matalim na wited na si Gerald ay huminto ng ilang sandali at ilang sandali, naiilawan ang kanyang mga mata. Maaari bang maging isang ilusyon ang lahat? Nagtataka ako kung ito ang banal na kakayahan ng lupain sa Mangas, ang pinakamataas na kaharian ng mga forma sayon tulad ng nakasulat sa aklat ng mga form ng mga formularyo ng Saint Amorphous. Ang paraan ng inilarawan ng libro ang banal na kakayahan ay tiyak na katulad sa kanyang kasalukuyang paligid. Mahalaga, sa pagiging cast, ang caster ng spell ay makagawa ng isang walang hangganan na ilusyon na mundo na may kanilang Mangas. Tulad ng para sa mga nakulong sa loob ng gayong mga ilusyon, nabasa na ni Gerald na hindi nila kailanman mapapalaya ang kanilang sarili kahit gaano sila katindi. Ang lahat ng naghihintay sa kanila ay sa wakas ay kamatayan. Sa pag-iisip, ito ay medyo mas mababa sa isang kaharian at higit pa sa isang universo ng sarili nito at kahit gaano pa ang makapangyarihan, hindi na sila makakalipad sa isang universo. Sa huli ay lilipat lamang sila sa isang maliit na lugar sa loob ng kalawakan ng universo. Hindi alintana, mas naisip ni Gerald ang tungkol dito, mas tiyak na siya ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang. Habang patuloy niyang pinag-isipan ang sitwasyon, naisip niya kung ilan sa iba ang tumalon din. Kung sila ay bumaba rito, dapat silang malapit. Well, sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Sa loob ng kaharian na ito na nilikha sa pamamagitan ng mga banal na kakayahan, ang pagiging 1 milimetro na hiwalay ay maaaring pakiramdam na mayroong isang universo sa pagitan nila. Sa pag-iisip nito, hindi niya makita o hawakan ang iba. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nagpapatunay lamang na ito ang dapat. Pagkatapos ng lahat, dahil siya ay dating isang malakas na Zirl, makatuwiran lamang na mayroon siyang akses sa tulad ng isang banal na kakayahan. Hindi alintana, walang paraan na kusang manatiling nakulong ako dito magpakailanman. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili na may nakasimangot. Kasunod ng pag-iisip na iyon, sinenyasan si Gerald na isipin ang tanging banal na kakayahan na tunay na pinagkadalubhasaan niya. At iyon ang pamamaraan ng pagbabagong anyo. Pagkatapos nito, pinayagan siya ng kakayahan na dumaan sa Red River. Dahil iyon ang kaso, nagtaka si Gerald kung gagana rin ba ito sa sitwasyong ito. Sa huli, nagpa siya ang bata na bigyan ito. Kabanata 2479. Matapos simulan ang kanyang pamamaraan sa pagbabagong anyo, pagkatapos ay pinahihit ni Gerald ang kanyang sarili sa isang malabong sinag ng ilaw na malalim sa walang hangganan na karagatan. Nang sa wakas ay ikinakalat niya muli ang kanyang banal na kahulugan, napagtanto ni Gerald na pinamamahalaang niya na malaya mula sa ilusyon. Sa kasalukuyan, natagpuan niya ang kanyang sarili sa kung ano ang lumilitaw na isang puwang ng imbakan ng mansyon.
Tulad ng kung paano niya ginawa ang hula na iyon, ito ay dahil maraming mga kahon ng iba't ibang laki na nakahiga sa paligid niya. Bagaman naiwan si Gerald na bahagyang nalilito, mas ginhawa siya kaysa sa anumang naisip niya, salamat sa Diyos na alam ko kung paano magbabago. Kung hindi man, makulong ako doon magpakailanman. Nanginginig ng bahagya sa pag-iisip ng kinalabasan na iyon, mabilis na inalog ni Gerald ang kanyang ulo bago magsimulang tumingin sa paligid. Bukod sa mga kahon, ang tanging iba pang bagay sa loob ng silid ay isang scroll ng pagpipinta ng landscape na nakabitin sa dingding. Ang pagpipinta ay naglalarawan ng isang napakalaking, bukas na puwang sa loob ng isang pitch na kagubatan na napapalibutan ng mataas na bundok at talon. Mayroong kahit isang kaakit-akit na ilog, at ang mga kaaya-aya ng pagpipinta ay nagpapaalala kay Gerald ng isang fairyland. Mayroon ding ilang mga cranes dito. Gayunpaman, kung ano ang nahuli ng kanyang pansin ay ang dami ng detalye sa pavilion sa bukas na espasyo. Mula sa mga hitsura nito, mayroong isang matandang lalaki na nakaupo roon, at tila siya ay naaayon sa lahat ng kagandahan na nakapaligid sa kanya. Sa itaas lamang ng pavilion, ay nag-hover ng isang dragon at phoenix, kapwa nagpinta ng sobrang buhay. Habang ang pagpipinta ay tiyak na nakamamanghang, mabilis na napagtanto ni Gerald na walang masyadong espesyal tungkol dito. Gamit nito, ang kanyang pansin ay lumingon sa mga kahon. Matapos ang isang mabilis na pag-scan sa buong silid, nakita ni Gerald na mayroong 8 maliit na kahon, at isang solong malaking. Hindi sigurado kung ano ang aasahan, pagkatapos ay lumakad siya sa isang random na kahon upang buksan ito at ilang sandali, binati siya ng paningin ng isang madilim, pulang bid na nagpapalabas ng isang makapal, pambabae aura. Ang yin blood pellet. Bulalas ng labis na nasisiyahan na batang lalaki. Matapos ang pagdaan ng labis na problema upang makuha ito, sa wakas ay natagpuan niya ang pellet. Kapag ligtas niyang naimbak ang pellet sa kanya, pagkatapos ay nagsimulang magbukas ng isa pang kahon si Gerald. Napagtanto na ang kahon na ito ay naglalaman din ng ilang mga pellets, maingat na binigyan ni Gerald ang mga pellets ng isang sniff at makalipas ang ilang sandali, ipinagkaloob niya na sila ay mga pellets ng anghel. Habang wala siyang ideya kung ano ang ginamit nila, natitiyak niya na sila ay kapaki-pakinabang, kaya't sinamahan niya lang sila. Ito ay nang sa wakas ay binuksan niya ang huling kahon na nag-atubili siya sandali. Kumpara sa mga nakaraang kahon, ang kahon na ito ay hindi naglalaman ng mga anghel na pellets o elixir. Sa halip, may mga gintong kwintas sa loob na malinaw na gawa sa metal. Ano ang ginamit nito? Pagkuha ng isang maliit na kwintas, pagkatapos ay sinimula ni Gerald na timbangin ang mga ito sa kanyang kamay. Gayunpaman, hindi nagtagal para sa mga kwintas na biglang magsimulang kumikinang. Bago pa man yumapekto si Gerald, ang mga kwintas ay lumipad mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Matapos mag-bounce sa sahig ng kaunti, ang mga kwintas ay muling sumabog at lahat ng biglaang, mayroong 18 bisyo na naghahanap ng mga lalaki sa silid. Ang bawat isa sa kanila ay nakasuot ng sandata ng ginto, at mayroon silang mga gintong taybak sa kanilang mga kamay. Nauunawaan na nakuha, kalaunan ay dinala ni Gerald ang kanyang sarili kay Mother. Sino ka, mga nakatatanda? Nang marinig iyon, ang pinuno ng pangkat ay agad na umungol, trespasser. Tapusin mo siya, panipi. Kasunod, sinaktan ng pinuno ang isang light blade patungo kay Gerald. Nang makita iyon, mabilis na ginamit ni Gerald ang kanyang diskarte sa Cosmo Ampha Sword upang ma-intercept ang pag-atake. Gayunpaman, ang kanyang aura blade ay natapos na kumalas sa mga piraso. Ang higit pa, ang labis na lakas ay napakahusay na natapos ni Gerald ang pagbagsak laban sa dingding. Kahit na ang isang solong sa kanila ay malinaw na may kakayahang kumuha sa Gerald, ang batang lalaki ay agad na nagsimulang magpanik nang makita niya ang lahat ng 18 sa kanila na singilin sa kanya. Talagang mamamatay ako sa pamamagitan ng mga kamay ng mga gintong kwintas na ito ng lahat ng mga bagay. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili habang mabilis niyang sinimulan ang pagsasagawa ng paraan ng Tour de Fusion. Sa loob ng ilang segundo, ang dagindong ng kulog ay maaaring marinig, at ang nakakatakot na mga bolts ng kidlat kahit na nagsimulang kapansin-pansin. Sa pagkadismaya ni Gerald, nang ang isang kidlat na bolt ay tumama sa isa sa mga gintong mandirigma, ang tao ay tumingin ng ganap na hindi nagkasala. Wala ring gasgas sa kanya. Anong mga antas ng paglilinang? Bulalas ang nagulat na batang lalaki. Kabanata 2500. Hindi ito ang oras upang maging pag-aalangan. Ang panunood habang ang gintong mandirigma ay bumagsak sa kanyang talon sa kanya, si Gerald ay nag-dodge sa lahat ng kanyang lakas at maiiwasan lamang ang pag-atake ng lapad ng isang buhok. Iyon ay natural na hindi ang pagtatapos ng mga bagay, at hindi nagtagal ay natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na nag-iwas sa pag-iwas sa mabangis na pagsabog mula sa iba pang mga mandirigma na ginto. Talagang hindi siya tugma para sa pangkat na ito ng mga mandirigma.
Habang ipinagpapatuloy niya ang pag-atake ng mga pag-atake, ang isa sa mga blades ng ilaw ng warriors ay bumangga laban sa isang pagpipinta ng scroll sa likuran ni Gerald at sa pagkamangha ng batang lalaki, ang enerhiya ng talon ganap na nasisipsip nito. Ano sa mundo? Pinahirin ng nakagulat na Gerald habang siya ay lumingon upang bigyan ang pagpipinta ng isang magandang hitsura lamang upang tapusin ang pakiramdam ng panginginig na tumatakbo sa kanyang gulugod. Habang sigurado siya na nagkaroon lamang ng isang solong tao sa loob ng pavilion ng scroll bago ito magkakaroon ngayon ng dalawa. Sa katunayan, tila sila upang maging kasiya siya ng ilang tsaa. Upang mas makagulat ang mga bagay, biglang narinig ni Gerald ang tinig ni Finlay sa kanyang isip, na nagsasabing, tumigil na sa scroll at pumasok na. Kung hindi ka mabilis, hindi kita may save. Kudlit. Napagtanto na ang mga mandirigma na gintong clad ay naninangil muli sa kanya, sa oras na ito sa pagbuo, sa huli ay binigkas ni Gerald, F*** ito, walang oras na mag-aaksaya. Fine, kukuha ako ng peligro. Panipi. Kasunod nito, nagbago siya sa isang malabong sinag ng ilaw bago sumisid sa pagpipinta. Hindi nagtagal para lumitaw ang batang lalaki sa pagpipinta at makalipas ang ilang sandali, naramdaman niyang mabilis siyang bumabagsak. Bago pa maibalik ni Gerald ang kanyang sarili, nag-crash na siya sa lupa. Nagulat ito sa kalapit na mga cranes, at mabilis silang lumipad sa lahat ng direksyon. Nakakatawa, hindi nakaramdam ng sakit si Gerald mula sa taglagas. Dahan-daang bumangon, tumingin si Gerald sa paligid at binati siya ng halos paradisiacal scene. Bago siya, ay muli ang pavilion, at nakaupo sa loob nito ay si Finlay at isang puting may buhok na matandang lalaki, na parehong nasisiyahan sa ilang tsaa. Nang makita si Gerald, ang puting may buhok na matandang lalaki ay tumango sa kanya ng isang ngiti bago sabihin, hindi. Masama. Tunay na lumilitaw na ang iyong alagad ay nagtataglay ng Herculean primordial spirit, brother mabilis. Upang isipin na hindi lamang niya natagos ang aking lupain sa Mangas, ngunit ipasok din ang aking mansyon. Panipi. Medyo ang flatterer ka, Zero. Sagot ni Finlay nang tumawa. Sino siya, Finlay? Tanong ni Gerald sa sandaling nakolekta niya ang kanyang mga saloobin. Ang sino mang nasa labas ng pagpipinta ay nagkaroon ng isang medyo payat na pagkakataon na mabuhay, at kahit na si Gerald ay halos na-trap sa kaharian ng Mangas bago ito. Sa pag-iisip nito, hindi makakatulong si Gerald ngunit magtaka kung gaano kataas ang paglilinang ni Finlay na hindi lamang makaya sa lahat ng iyon, ngunit maghintay din sa kanya sa loob ng pagpipinta. Ang puting buhok na matandang lalaki ay isa pang misteryo. Para sa isa, tinawag ni Finlay ang taong iyon ng isang Zero, at kailangang aminin ni Gerald na ang matatandang tao ay tiyak na mukhang makajos. Hindi alintana, si Finlay ay umiling-iling lamang bago sumagot, seryoso. Hindi ka ba lumapit upang hanapin si G. Z. Burns? Gerald. Panipi. Ano? Sinasabi mo sa akin na siya ang headless general. Bulalas ni Gerald, maliwanag na flabbergasted sa pamamagitan ng ganitong mga kaganapan. Ang walang ulo general ay tumingin ganap na naiiba sa kung ano ang naisip niya. Iyon ang aking pamagat sa isang mahabang panahon na ang nakalilipas. Bumalik noon, tunay akong nahuhumaling sa aking paglilinang, hanggang sa puntong pinili kong muling ipanganak upang mapahusay ito. Sa kasamaang palad, ang kasakiman na iyon ay nakarating sa akin sa aking kasalukuyang estado. Hindi alintana, kung nalilito ka sa form na ito, alamin na ako ang huling naisip ko sa aking kaluluwa. Wala na akong katawan, nakikita mo, at maaari ko lamang gawin itong angelic artifact ng isang pagpipinta ng aking tahanan. Ipinaliwanag ang nakangiting matandang lalaki. Naturally, nagulat si Gerald nang marinig iyon. Kaya siya talaga ang maalamat na Zero. Nakikita kung paano tila ang flabbergasted na si Gerald, pagkatapos ay idinagdag ng matandang lalaki, ang tanging paraan na ang aking pag-iisip ng kaluluwa ay nakaligtas na ito ay dahil sa tulong ng angelic artifact na ito, kung aalis ako, kung gayon ang aking paglilinang ay tunay na mawawala magpakailanman. Alinmang paraan, dahil nagpa siya akong mabuhay. Sa lugar na ito, natural na kailangan kong tiyakin na ang mga may masamang hangarin ay hindi kailanman mahanap ako. Ito ang dahilan kung bakit may mga pormasayo ng bangkay sa itaas ng lupa, at ang realm sa slave underground. Kahit na may masamang pinamamahalaang upang makahanap ng kanilang daan papunta sa silid na ito, kailangan pa rin nilang talunin ang aking mga mandirigma ng Bidation, at imposible iyon kahit gaano kataas ang antas ng paglilinang ng isang tao. Ipinaliwanag ang matandang lalaki, na hinihimok si Gerald na tumango ng mahigpit. Totoo na, kung hindi sinabi sa kanya ni Finlay na lumukso, sigurado si Gerald na tatapusin siya ng warriors ngayon. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster.
Abangan ang susunod pang mga kabanata.